Si Alia, isang dalagang pauwi galing trabaho suot ang kanyang pulang mini dress at sakay ng kanyang paboritong scooter, ay hinarang sa isang checkpoint at doon niya napagtantong naiwan niya ang kanyang rehistro. Sa halip na tumakas, pinili niyang maging tapat at tanggapin ang tiket. Ngunit, imbes na sundin ang proseso, hiningian siya ng tiwaling pulis ng 1,000 piso bilang iareglo. Matatag na tumanggi si Alia. Ang pagtanggi niyang ito ay nauwi sa isang malupit na ganti, sinunog ang kanyang motorsiklo sa gitna ng kalsada. Sumabog ang galit na matagal niyang kinikimkim. Sa isang iglap, pinabagsak ni Alia ang mga tiwaling pulis isa-isa hanggang sa humandusay sila sa aspalto. Sino nga ba talaga si Alia? Saan nanggagaling ang kanyang pambihirang tapang? Palubog na ang araw, iniiwan ang mapulang kalangitan sa ibabaw ng syudad. Lumabas si Alia mula sa Menara Karya, ang gusaling pinagtatrabahuhan niya, matapos ang mahabang araw. Pagod man, hindi mababaka sa kanyang mukha ang pagsuko. Nakasabit ang maliit na bag sa kanyang balikat habang nilalaro ng hangin ang kanyang nakalugay na buhok. Para kay Alia, ang pag-uwi ay hindi lang basta pagbalik sa bahay. Ito ay pagbabalik sa kanyang tunay na sarili, kung saan maaari niyang hubarin ang maskara at maging siya. Hindi siya nagpapanggap o yumuyuko dahil lang sa hinihingi ng mundo. Ang bawat hakbang niya ay isang pahayag, ako ito. Totoo ako at hindi ko kailangan ng permiso para maging ako. Sa gitna ng ingay ng syudad, naglalakad si Alia na parang malinaw at payapang tubig, ngunit hindi mapipigilan. Huminga ng malalim si Alia at tinahak ang daan pauwi, handang harapin ang anumang hamon. Ang suot niyang matingkad na pulang dress ay hindi para magpapansin. Ang pula ay kulay ng kanyang tapang. Para sa kanya, ang damit ay salamin ng kaluluwa at sa araw na iyon, nag-aalab ang kanyang damdamin. Sabi ng kanyang kasuotan, maganda ako, malakas ako, at hindi ko kailangang magtago. Hindi niya alintana ang mga bulong na ang mga babaeng tulad niya ay naghahanap lang ng atensyon. Para sa kanya, ang dangal ay hindi nasusukat sa haba ng damit kundi sa linis ng puso. Pinili niya ang pula dahil ayaw niyang maglaho sa katahimikan. Gusto niyang makita hindi bilang bagay, kundi bilang taong may boses, may pasya, at may dignidad. Sa kanyang paglakad patungo sa parking area, kumikinang ang susi ng kanyang scooter sa tama ng papalubog na araw. Ang kanyang sasakyan ay hindi lang basta transportasyon, ito ay tapat na kaibigan na laging naghihintay at naghahatid sa kanya pauwi. Hinaplos niya ang upuan nito bago sumakay, parang bumabati sa lumang kaibigan. Pinaandar niya ang makina, isinuot ang helmet at shades, at humarurot sa kalsada. Ang hangin sa kanyang mukha ay nagdala ng ginhawa at pagiging alerto. Alam niyang hindi laging maayos ang daan pauwi, ngunit baon niya ang pagiging maingat, katapatan, at paniniwalang hanggat wala siyang nilalabag, hindi siya kailangang yumuko sa sinuman. Sa gitna ng biyahe, napansin niya ang isang kumpol ng tao sa gilid ng daan. Ilang nakaunipormeng pulis ang nakatayo sa ilalim ng simpleng tolda na may karatulang checkpoint. Sa una, wala siyang hinala dahil karaniwan naman ang checkpoint tuwing gabi. Ngunit, may bumulong sa kanyang isipan na may mali. Masyadong relax ang kilos ng mga pulis, masyadong pamilyar sa mga motorista, at walang opisyal na sasakyan ng pulis. Binagalan ni Alia ang takbo at pinagmasdan ang paligid. Hindi siya umaasa sa pakiramdam lang, nagmamasid siya, nagtatanda at nagsusuri. Bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Hiniram ng kapatid niya ang motor dahil sa emergency. Sinuri niya ang rehistro pero nakalimutan niyang ibalik ito sa bag na pabuntong hininga si Alia. Alam niyang may pagkukulang siya, pero hindi siya nagpadala sa kaba. Ang pagkakamali ay pagkakamali at mas pipiliin niyang aminin ito kaysa magtago sa kasinungalingan o suhol. Itinabi niya ang motor sa ligtas na lugar at sinuri ang kanyang bag, lisensya lang at ibang dokumento ang nandoon, wala ang rehistro. Napagpasyahan na niya, kung may violation siya dahil walang rehistro, tatanggapin niya ang tiket ng walang reklamo. Naniniwala siya sa patas na batas at ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang prinsipyo dahil lang sa takot o hiya. Muli niyang pinaandar ang motor, handang harapin ang anumang mangyayari. Kung kailangang matiketan, magsisilbi itong aral, hindi kahihiyan. Ang tanging hindi niya matatanggap ay kung gagamitin ang batas para sa pangingikil. Habang papalapit sa checkpoint, napansin niya ang kakaiba. Maraming motorista ang pinapaalis matapos mag-abot ng pera sa mga pulis ng walang resibo o tiket.
Alam na niya agad, hindi ito opisyal na operasyon. Ito ay pangingikil na nagkukunwaring pagpapatupad ng batas. Pero hindi siya umatras o lumiko. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Para kay Alia, ang katotohanan ay dapat harapin, kahit mag-isa siya sa gitna ng mga takot na motorista. Nang siya na ang parahin, maayos siyang tumabi. Bumaba siya, binuksan ang bag, at iniabot ang lisensya at ibang dokumento ng kalmado at matatag. Ang tingin niya ay diretso sa pulis, walang takot pero hindi rin nanghahamon. Alam niya ang posisyon niya, nagkamali siya dahil wala siyang dalang rehistro. Pero alam din niya ang hangganan niya. Hindi siya magbabayad ng labas sa proseso para lang makalusot. Paumanhin po, sir, naiwan ko po ang rehistro ko. Handa po akong matiketan ayon sa batas, sabi niya sa boses na malinaw at mababa. Simple lang ang sinabi niya, pero puno ng tapang na bihirang marinig sa ganitong sitwasyon, kung saan ang katapatan ay madalas binabantaan imbes na pinupuri. Nakatayo si Alia sa tabi ng kanyang motor, naghihintay ng may payapang kalooban. Hindi siya yumuko o umiwas ng tingin. Para sa kanya, ang pag-amin sa pagkakamali ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Si Police Officer dalawa, Dargo, isang matabang pulis na may makapal na bigote at matang tila laging nagkukwenta ng kita, ang tumanggap ng mga dokumento niya. Nang marinig niyang gusto ni Alia na matiketan ng opisyal, tumawa ito ng mahina at mapanlinlang, na tila nakakita ng biktimang madaling utuin. Lumapit ito at ibinulong, alam mo palang mali ka? Kung ganoon, magbigay ka na lang ng 1,000 piso ngayon. Tapos na ang usapan, makakauwi ka na agad, Miss Ganda. Alam ni Alia na patibong ang alok na iyon. Hindi ito tulong, kundi pagtataksil sa sinumpaang tungkulin. Ang alok na 1,000 piso ay nakabitin sa hangin, kasama ang pekong ngiti at tagumpay na tingin ni Dargo. Sigurado itong bibigay si Alia, tulad ng karamihan. Pero nagkamali siya. Hindi na tinag si Alia. Para sa kanya, ang pagbabayad ng key under the table ay hindi solusyon kundi pagtalikod sa kanyang prinsipyo. Tinitigan niya si Dargo ng diretso sa mata. Paumanhin po, sir. Gusto ko pong matiketan. Ayoko pong magbayad dito, sagot niya ng kalmado pero matatag. Nagbago ang mukha ni Dargo, nawala ang ngiti, naningkit ang mga mata, at tila na insulto ang kanyang ego. Sa paligid, yumuko ang ibang motorista, nagkukunwaring abala. Pero nanatiling nakatayo si Alia. Alam niyang ang pagtanggi niya ay hindi lang tungkol sa dokumento, tungkol ito sa dignidad at pagtanggi sa gawaing sumisira sa tiwala ng tao sa mga pulis. Nagalit si Dargo. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang babaeng mukhang nag-iisa. Tama na, wala akong oras. Magbayad ka na ngayon. Marami pa akong che-check-in, bulyaw niya, sinusubukang takutin si Alia gamit ang kanyang pekeng otoridad. Dinagdagan pa niya ng pang-iinsulto, maganda ka nga pero kuripot. Bakit ayaw mong magbayad? Hindi nagpatinag si Alia. Nilakasan niya ang boses para marinig ng iba. Gusto kong magbayad, sir, sabi niya ng matatag. Pero hindi dito. Kung magbabayad ako dito, sa bulsa niyo lang mapupunta ang pera. Ang pahayag na iyon ay hindi lang pagtanggi, isa itong pagsisiwalat ng katotohanan. Natahimik ang ilang motorista, lumingon sandali bago umiwas. Ang mga salita ni Alia ay tumago sa katahimikang dulot ng takot. Natigil ang ibang pulis sa ginagawa. Nagkatinginan sila, namumutla sa kaba. Walang nag-akalang may maglalakas loob na magsalita ng ganoon, lalo na ang isang babaeng nag-iisa. Mula sa tensyon, naging mapanganib ang sitwasyon. Alam nilang ang sinabi ni Alia ay direktang akusasyon sa kanilang ginagawa. Walang utos-utos, sabay-sabay na kumilos ang mga pulis at pinalibutan si Alia. Isang masikip na bilog ng pananakot ang nabuo. Hinarangan ng isa ang harap ng motor niya. Walang salita, pero malinaw ang mensahe, huling babala na ito. Gusto nilang maramdaman ni Alia na wala siyang takas at magsisi sa pagsasalita. Pero hindi nila alam, hindi takot si Alia sa banta. Para sa kanya, ang bilog na iyon ay entablado kung saan dapat itanghal ang katotohanan. Kahit nag-iisa sa gitna ng 5 malalaking lalaki, nanatiling nakatayo si Alia. Lumapit si Senior Police Officer 4, Aka, ang pinakamatangkad sa kanila, nakabusal ang dibdib.
Miss, mag-ingat ka sa pananalita mo, sabi nito sa tonong nagmamalaki. Mga alagad kami ng batas, huwag kang magkakamaling lumaban. Diniinan niya ang salitang i-alagad ng batas, na tila sapat na ang uniforme para yumuko ang sinuman. Tumango-tango ang mga kasama niya sa likod. Pero hindi natakot si Alia. Ngumiti siya, hindi nang iinsulto, kundi ngiting puno ng kumpiyansa. Sabi niyo alagad kayo ng batas, pero para kayong mga holdeper na naka-uniforme. Kahit anong mangyari, hindi ako maglalabas ng kahit 5 duling. Hindi ako papayag. Mahina pero matatag ang pagkakasabi niya, parang masong tumama sa bato. Hindi niya alintana kung magalit sila. Mas pipiliin niyang maparusahan dahil sa katapatan kaysa maligtas dahil sa kasinungalingan. Sa gitna ng 5 lalaki, nakatayo si Alia na parang poste na hindi matitinag. Alam niyang parating na ang banta, pero ang pagbawi sa sinabi para lang maligtas ay pagtataksil sa kanyang prinsipyo. Inulit niya ng malinaw, alam kong mali ako dahil wala akong dalang rehistro, pero magbabayad ako sa tamang paraan, hindi sa bulsa niyo. Ang pangungusap na iyon ay paglaban sa maliit na korupsyon na sumisira sa tiwala ng bayan. Alam ni Alia na sa bawat pagpayag at pagbabayad ng tao, nagpapatuloy ang kadena ng katiwalian, at sa araw na iyon, pinili niyang putulin ang kadenang iyon. Walang pasabi, 2 pulis ang humablot sa braso niya at pilit siyang hinila pababa ng motor. Nanlaban si Alia pero mas malakas sila. Kalagkad siyang ibinaba, sumayad ang paa sa aspalto, at nahulog ang bag niya. Tinulak siya ng isa sa dibdib kaya muntik na siyang matumba. Lumabag ka na nga, ayaw mo pang magbayad, bulyo nito habang dinuduro siya. Magbayad ka ngayon. Kung hindi, susunugin namin ang motor mo. Lantarang banta sa harap ng publiko. Tila hawak nila ang batas. Pero hindi umiyak o nagmakaawa si Alia. Tinitigan niya sila isa-isa. Nag-alab ang kanyang mga mata, hindi sa takot kundi sa galit. Alam niyang hindi biro ang banta nilang sunugin ang motor. Matagal na silang nasanay na kebal sa batas. Kahit kinaladkad, kalmado pa rin ang boses niya, alam kong mali ako. Magbabayad ako pero hindi sa inyo. Ang tahimik na sagot na iyon ay bumasag sa katahimikan. Hindi siya sumigaw o nagmura. Ang bawat salita ay nagbunyag ng katotohanang itinatago sa likod ng mga peking uniforme. Para kay Alia, ang pagbabayad sa kanila ay hindi solusyon kundi pagsuko sa kawalang katarungan. Nagkatinginan ang mga pulis. Namula sila sa galit. Hindi sila sanay na sinasagot, lalo na ng isang babae. Dahil sa hiya at galit, nawala sila sa sarili. Tinulak siya ng isa ng mas malakas kaya napaupo siya sa aspalto. Bago pa siya makatayo, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Pak! Rinig na rinig ang tunog. Napalingon ang ilang motorista pero umiwas din agad. Hindi sumigaw si Alia, nagtubig ang mata niya hindi sa sakit kundi sa matinding dismaya. Paano naging ganito ang mga dapat sana itagapagtanggol? Ang pinakamatangkad na pulis, na pulang-pula na sa galit, ay lumapit sa scooter. Sinipan niya ang side mirror hanggang mabali, tapos kumuha ng malaking bato at ihinampas sa kaha ng motor hanggang sa magasgasan at mayupi. Masakit sa tenga ang tunog ng pagtama. Parang hindi lang bakal ang nasira, kundi pati ang tiwalang pinanghahawakan ni Alia. Hindi pa nakontento, naglabas ng lighter ang isa pang pulis. Nakangisi ng masama, sinindihan niya ito at inihagi sa tangke. Agad na lumagablab ang apoy, may maliit na pagsabog na yumanig sa hangin. Nasunog ang pinakamamahal na scooter ni Alia sa gitna ng kalsada, sa harap ng maraming taong tahimik na nanonood. Umusok ng itim, humalo sa madilim na langit. Nakaupo pa rin si Alia sa aspalto. Mapula ang pisngi sa sampal, gasgas ang tuhod. Tahimik niyang pinanood ang nasusunog na motor. Tumulo ang luha, hindi dahil sa lungkot o kawalan ng magawa, kundi sa galit na hindi na kayang pigilan. Ang bawat liyab ay simbolo ng pagtataksil sa batas, sa tiwala ng publiko, at sa sinumpaang tungkulin. Walang kumibo sa paligid. Pero sa loob ni Alia, may nabasag, at mula roon ay isinilang ang determinasyong hindi na mapipigilan. Lalong lumaki ang apoy. Makapal ang usok at amoy sunog na gasolina. Nanigas ang mga tao sa paligid. May yumuko, may nagkunwaring abala sa cellphone, may nagmadaling umalis. Walang naglakas loob tumulong. Tumawa ng malakas ang 5 pulis,
parang ipinagmamalaki ang kanilang kapangyarihan. Huwag kang magmagaling dito, asar ng isa habang nakaturo kay Alia. Nasunugan lang ng motor, iyak na agad. Mahinang babae. Pero ang luha ni Alia ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay galit na pilit niyang kinikimkim. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga matang kanina ay nagluluha ay nag-aapoy na ngayon sa tindi ng determinasyon. Nanginginig ang kamay niya hindi sa takot kundi sa adrenaline. Tanda na handa na siyang kumilos. Huminga ng malalim si Alia at dahan-dahang tumayo. Maaaring gasgas ang katawan at gusot ang damit, pero buo ang kanyang loob, mas matatag pa kaysa dati. Tinitigan niya ang 5 pulis isa-isa, at sa tinging iyon, nakaramdam sila ng kilabot na hindi nila inaasahan. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na biktima. Siya ay bagyong nagsisimula palang manalasa. Patuloy pa rin sa pagtawa ang 5 pulis. Masyado silang kampante na durog na si Alia. Hindi nila alam na ang luha sa mukha nito ay mitsan ang galit na matagal nang pinipigilan ng disiplina. Tahimik na inipon ni Alia ang lahat ng sakit, sa pisngi, sa tuhod, sa pusong nasugatan sa nakitang sunog na scooter, at ginawa itong lakas. Hindi siya sumigaw o nagmura. Kumilos siya ng napakabilis. Isang hakbang pasulong, isang eksaktong sidekick sa tiyan ng unang pulis. Napaatras ang lalaki, kinapos ng hininga at bumagsak na parang sako. Hindi tumigil si Alia. Umikot siya ng mabilis, sinalag ang braso ng ikalawang pulis na sumubok manakal at gumanti ng siko sa panga. Tumalsik ang pulis sa gilid, naglagutukan ang ngipin. Sumugod ang ikatlong pulis mula sa likod, pero handa si Alia. Yumuko siya, umikot, at pinaluhod ang kalaban gamit ang sweep kick sa tuhod. Sa loob ng ilang segundo, 3 na ang tumba. Nagkatinginan ang ika-4 at ika-5 pulis, namumutla. Ngayon alam na nila, hindi ordinaryong sibilyan ang babaeng nakapulang dress. Sanay siya, kalmado at kontrolado. Walang sayang na galaw. At ang pinaka nakakatakot, hindi siya titigil hanggat hindi lumpo ang kasamaan sa harap niya. Sinubukan ng ika-4 na pulis na bunutin ang batuta niya. Pero bago pa niya may angat, nasa tabi na niya si Alia. Mabilis na hinuli ni Alia ang pulsuhan nito, pinilipit sa likod, at ibinalibag gamit ang shoulder throw hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Bumagsak ang katawan nito sa aspalto, naghahabol ng hininga. Ang ika-5 pulis, ang pinakamatangkad at mayabang, ay umatras. Takot na takot. Sinubukan niyang tumakbo, pero binato siya ni Alia ng maliit na bato sa paa kaya natisod siya. Bago pa siya makabangon, nakatayo na si Alia sa ibabaw niya, nakatapak ang isang paa sa dibdib nito. Matalim ang tingin ni Alia, parang patalim. Ang 5 pulis na kanina ay mayabang at malupit ay nakahandusay na ngayon, walang laban, nakamaluktot sa lupang pinagsunugan nila ng scooter. Umiiyak sila. Nanginginig ang boses sa hiya at takot. Patawad, miss. Patawarin mo kami, daing ni Dargo habang gumagapang. Nanginginig ang kamay. Pangako, hindi na maulit. Sising-sisi na kami. Magulo ang boses nila, puno ng panik. Parang ngayon lang nila na-realize ang bigat ng ginawa nila. Pero hindi naawa si Alia. Hindi siya gumanti ng asar o suntok. Nakatayo lang siya sa gitna nila. Bumalik na sa normal ang paghinga niya, tuwid pa rin ang tayo kahit pagod. Para sa kanya, ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng sugat ng kalaban, kundi sa tatag ng paninindigan ng hindi nawawala ang dangal. Nanalo siya ngayon hindi dahil nanira siya, kundi dahil tumanggi siyang magpatalo sa kawalang katarungan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alia sa pakikinig sa mga paumanhin na dala lang ng takot. Alam niyang ang pagsisisi dahil sa takot ay hindi magbabago ng bulok na sistema. Ang tamang report ang makakagawa nun. Kalmado siyang lumapit sa kanyang bag na nasa lupa. Kinuha muna niya ang cellphone para siguraduhing hindi sira, tapos kinuha ang espesyal na radyo na nakatago sa loob ng bag. Hindi pangkaraniwang radyo iyon, may maliit na logo na tanging mga nasa intelligence circle lang ang nakakakilala. Pinindot ni Alia ang buton sa gilid, binuksan sa isang pindot, at mabilis na inilagay sa tamang frequency. Narinig ang static bago siya nagsalita ng malinaw at kalmado. Report. Lokasyon sa North Orchard Street. 5 individual na nakauniporme ng pulis ang sangkot sa illegal checkpoint,
extortion, assault, at arson ng pribadong sasakyan code Indarnate, Ingarne. Nasa lokasyon pa sila, walang heavy weapons, pero agresibo. Requesting immediate action. Walang panginginig ang boses niya, walang labis na emosyon, parang regular na report na ilang beses na niyang ginawa. Sa paligid, nagbulungan ang mga tao, nagtataka kung bakit ang babaeng naka-red dress ay may kausap sa radyo sa ganoong formal na tono. Samantala, nagkatinginan ang 5 sugatang pulis, namumutla. Doon lang nila na-realize, hindi ordinaryong biktima si Alia. Bahagi siya ng mas malaking organisasyon. At kinalaban nila ang puwersang hindi dapat galawin. Nang marinig ang boses ni Alia sa radyo, lalong namutla ang mga pulis. Puno ng bagong takot ang mga mata nila. Ngayon alam na nila kung sino talaga ang inakala nilang madaling biktima. Ang pinakamataba at may makapal na bigote ay nagsalita ng nanginginig, ikaw. Special Forces ka ba? Hindi sumagot si Alia. Tinitigan lang niya ito sandali at kumurap ng 1 beses. Sapat na iyon para manigas ang dugo ng pulis. Hindi na kailangan ng salita. Sa mundo ng mga senyales at codes, sapat na ang kurap na iyon. Nagkamali sila ng kinalaban. Wala pang 15 minuto matapos maipadala ang report, narinig na ang sirena mula sa malayo, mahina sa umpisa, tapos palakas ng palakas sa madilim na kalsada. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mga pader, ginagawang mas maliit at kaawa-awa ang anino ng 5 pulis. Sa isang iglap, 3 patrol car ang huminto at pinalibutan ang lugar. Bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga pulis na naka-full uniform ng mabilis at sanay. Walang pasakalye, inaresto nila ang 5 pulis, pinusasan ang mga nanginginig na kamay, at kinalagkad palayo sa mga tao. Bago umalis, huminto sandali ang mga opisyal na pulis sa harap ni Alia. Walang pag-aalinlangan, sumaludo sila isa-isa, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tapang at tatag. Pagkatapos, sa makahulugang katahimikan, dinala nila ang mga suspect. Naiwan si Alia na nakatayong mag-isa sa gitna ng kalsadang tumatahimik na, naiilawan ng mga poste at ng natitirang usok ng sunog niyang scooter. Ilang linggo ang lumipas, ginanap ang paglilitis sa City Main Court na may mahigpit na seguridad at atensyon ng publiko. Dumalo si Alia hindi bilang biktimang mahina, kundi bilang susing saksi, kalmado at puno ng kumpiyansa. Ikinuwento niya ang bawat pangyayari ng malinaw, walang dagdag na drama, walang puot. Katotohanan lang ang sinabi niya sa matatag na boses. Natahimik ang hukom, piskal, at mga abogado sa pakikinig sa kanya. Walang nagduda sa kanyang katapatan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang maso ng katarungan na tumatama sa tamang lugar. Sa labas ng korte, ang mga mamamayang dating tahimik ay naglakas loob ng magsalita at magbigay ng karagdagang testimonya tungkol sa illegal checkpoints na matagal na nilang nararanasan pero hindi na ere-report. Sa huli, binasa ang hatol. Ang 5 pulis ay tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong, pinagmulta ng 1,000,000 piso bawat isa, at inutusang bayaran ang buong halaga ng scooter ni Alia. Ang hatol ay hindi lang parusa. Ito ay opisyal na pahayag na buhay pa ang katarungan, na ang tapang ng isang dalaga ay kayang yumanig sa tiwaling sistema. Tinanggap ni Alia ang desisyon ng walang sigaw ng tagumpay. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, kundi pagbabalik ng tiwala na maipapatupad pa ang batas, na maihalaga ang katapatan, at kahit ang isang babaeng nag-iisang nakatayo sa gitna ng kalsada ay pwedeng maging liwanag na papawi sa dilim. Mula noon, hindi na lang siya basta Alia para sa marami, kundi Miss Pinky o Miss Pula base sa konteksto, pero Pinky ang nasa source text, bagaman red dress ang suot niya kanina. Sa Filipino context, kung ano ang mas tumatak, pwedeng ibinibining pula, kung red dress. O Gino na Pinky kung iyon ang tawag. Susundin ko ang Miss Pink dahil binanggit ang pink scooter sa huli, simbolo ng tapang na hindi yumuyuko sa kawalang katarungan. Ang kwento niya ay paalala sa isang bagay na madalas makalimutan. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pananatiling nakatayo kahit pinipilit kang payukuin ng mundo. Ang katapatan ay hindi laging ligtas, pero pinapanatili nitong buo ang iyong pagkatao, at ang pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi karunungan, kundi pakikibahagi sa krimen. Nung oras na iyon, kakatapos lang ni Alia sa duty bilang intelligence officer,
trabahong kailangang magtago, magpalit ng anyo, at magmanman ng hindi nakikita. Pauwi na siya, kaya pinili niyang maging totoo. Isang dalagang may kumpiyansa, matapang, at hindi takot ipakita ang tunay na kulay. Ang kanyang pink scooter ay hindi lang sasakyan. Ito ay tapat na kaibigan na nag-uwi sa kanya, kahit galing sa pinakamadudilim na misyon. Ang bawat kurba nito ay paalala na ang pagiging malambot ay hindi kahinaan. Huminga ng malalim si Alia, ramdam ang ginhawa matapos ang maghapong pagpapanggap. Nang makita niya ang checkpoint banner sa malayo, pumintig ang instingto niya. May mali. Hindi siya nagmadali, binagalan lang niya ang takbo, nagmasid gaya ng turo sa training. Baka hindi ito ordinaryong araw. Tumatakbo ng maayos ang pink scooter niya, sumasabay sa bagal ng syudad. Nadaanan niya ang palengke na pasara na, mga kapihan na puno ng kwentuhan, at mga batang naghahabol ng saranggola bago magtakip silim. Mukhang payapa ang lahat. Pero alam ni Alia, ang kapayapaan ay madalas nasa ibabaw lang. Sa ilalim, pwedeng tumubo ang kawalang katarungan ng tahimik, naghihintay ng taong manggugulo rito. Sabi ng instingto niya, may mangyayari. Sa malayo, nakita niya ang malaking banner sa post sa Orchid Junction. Oplan Sita, ang nakasulat sa matingkad na pula, litaw na litaw sa lumang puting tela. Mukhang minadali ang pagkakabit, law-law ang tali, parang kakalagay lang kanina ng walang permiso. Sa ilalim, 8 nakauniporme ang abala sa pagpapahinto ng mga sasakyan. Pero may kakaiba. Walang patrol car, walang megaphone, at ang checkpoint ay nasa lugar na bihira daanan ng malalaking sasakyan. Binagalan ni Alia ang takbo, halos huminto sa gilid, kunwari ay nagsiselfone habang sumisilip sa shades. Nanliit ang mata niya. Hindi ito ordinaryong checkpoint. May mali. Bilang intel, alam niyang ang pananahimik ay hindi pagiging neutral, ito ay pakikipagsabwatan. Kaya nagdesisyon siyang manatili, magmasid ng malapitan, at kumilos kung kailangan. Sa ilalim ng kahina-hinalang banner, 8 unipormado ang nakatayo, masyadong relax para sa opisyal na operasyon. Wala silang suot na vest na may tatak na pulis na required sa checkpoint. Wala ring hawak na ticket booklet. Sa halip, abala sila sa pagpapahinto ng mga babaeng motorista, lalo na yung mga nag-iisa o may kasamang bata. Magaspang sila kumilos, mataas ang boses, nananakot. May isa pang sumipa sa stand ng motor na kakahinto lang, kaya nagulat ang driver at muntik matumba. Nakayuko ang mga tao sa paligid, ayaw tumingin, parang sanay na sa ganitong eksena. Pero para kay Alia na sanay bumasa ng body language at organized crime, malinaw na hindi ito checkpoint. Pangingikil ito na nagbabalak kayong pagpapatupad ng batas. Masusing pinanood ni Alia nang parahin nila ang isang inang may angkas na bata. Namutla ang ina. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang pitaka. Mabilis pero hiyang-hiya niyang isinuksok ang ilang daang piso sa bulsa ng uniforme ng isa. Kitang-kita ang abutan. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, saksi ang maraming mata. Walang pumalag, walang nagvideo. Tahimik lahat. Parang bayad talaga yun para makadaan. Napakuyom si Alia sa manibela. Alam niyang hindi ito tungkol sa barya, kundi sa dangal ng maliliit na tao na niyuyurakan. At ang masakit, ang gumagawa nito ay ang mga dapat sanang nagpoprotekta. Sa loob-loob ni Alia, sumumpa siya, kapag hinarang siya, hindi siya mananahimik. Kumpleto ang papel niya, matibay ang prinsipyo, at may baon siyang mas matalas pa sa salita, tapang na hindi nabibili. Ang suhulan ay nangyayari ng hayagan, parang routine na tuwing hapon sa kanto na iyon. Mabilis lumipat ang pera ng walang konsensya. Parang nagkasundo na ang lahat sa katahimikan, ito ang buwis para sa kalayaan. Ang mga saksi ay nakayuko lang, umiiwas ng tingin o nagkukunwaring busy sa phone. Walang naglakas loob magsalita o mag-record, mas malalim ang ugat ng takot kaysa hustisya. Pati mga batang naglalaro ay tumigil para manood, natututo tungkol sa mundo kung saan ang makapangyarihan ay hindi ang tama, kundi ang nambubuli. Kinagat ni Alia ang labi niya. Naninikip ang dibdib niya hindi lang sa galit, kundi sa dismaya sa sistema na nagpapahintulot nito at sa lipunang piniling manahimik para sa huwad na kaligtasan. Matapos umalis ang ina na may halong ginhawa at hiya, isang matandang tatay na may lumang motor ang pinahinto. May sako ng gulay sa likod, siguro galing sa tinda.
Nanginginig ang kamay niyang dinukot ang lumang pitaka sa ilalim ng kupas na polo. Wala siyang sobrang pera, lalo na para sa multang gawa-gawa lang. Nagalit agad ang isa. Dumagundong ang boses. Akala mo ba naglalaro kami? Kung wala kang pambayad, iho-hold namin ang motor. Yumuko ang matanda, nagmakaawa sa paos na boses. Pero tinulak lang siya hanggang sa muntik ng matumba. Nanatiling tahimik ang mga tao, walang tumulong. Napanood lahat ni Alia. Huminga siya ng malalim, humigpit ang hawak sa manibela. Alam niyang ito na ang hangganan. Kung hahayaan ang krimen sa harap ng mata, ang pananahimik ay hindi na neutral, kundi pakikipagsabuatan. At hindi naniniwala si Alia sa pananahimik na nagpapalago sa kawalang katarungan. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga tiwali gamit ang matalas na mata ng intel. Masyadong relax ang kilos nila para sa opisyal na operasyon. Ang komunikasyon nila ay puno ng senyasan, tanda ng organisadong sindikato. Ang lokasyon ay estratehiko, malayo sa istasyon ng pulis, walang saksi, madaling kontrolin. Sumisigaw ang instingto niya, hindi lang ito mga pasaway na pulis, kundi organisadong grupo na gumagamit ng uniforme para manakot. Tinandaan ni Alia ang mga mukha, palatandaan sa uniforme, pati ang paghawak nila sa peking ticket booklet. Lahat ay nakasave sa memorya, handang i-report pagdating ng panahon. Pero bago yun, kailangan niyang kumpirmahin mismo. Sa Intel, mas mahalaga ang first-hand evidence kaysa second-hand report. Ngayon, hindi lang siya tagamasid, siya ay magiging saksing hindi pwedeng ignarahin. Kahit alam niyang delikado, hindi natakot si Alia. Sigurado siya sa isang bagay, hanggat wala siyang nilalabag, hindi siya kailangang yumuko sa utos na galing sa masama. Kumpleto ang papel niya, valid ang lisensya, malinaw ang plaka. Para sa kanya, ang dokumento ay hindi lang papel. Ito ang panangganang batas na nagpoprotekta sa mamamayan mula sa pang-aabuso. Naniniwala siya na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagkilos kahit may pressure. Ang pressure na iyon ang nagpapatalas ng focus niya. Huminga siya ng malalim, tinignan ang pink scooter niya. Ang sasakyang laging nag-uwi sa kanya ay magdadala naman sa kanya ngayon sa gitna ng gulo. Pero hindi siya nagdalawang isip. Kalmado pero alerto, pinaandar ni Alia ang makina at dahan-dahang lumapit sa hanay ng mga tiwali. Handang harapin ang kahit ano, huminto siya sa harap nila na abala pa rin sa pananakot. Pumreno siya ng maayos, bumaba ng hindi nagmamadali at tinanggal ang helmet ng may grasya at kumpiyansa. Hinipan ng hangin ang buhok niya. Ang pink dress niya ay litaw na litaw sa madilim na paligid. Ang tingin niya ay diretsyo, hindi nang hahamon pero hindi rin yumuyuko. Nilapitan siya ng isa na nakangisi, parang nakakita ng madaling biktima. Lisensya at rehistro, utos nito ng magaspang, nakalahad ang kamay. Walang imik si Alia. Inilabas niya ang maliit na wallet sa sling bag at iniabot ang lisensya at rehistro ng kalmado. Alam niyang ang pagiging kalmado niya ay magpapakaba sa kanila dahil sanay sila sa takot, hindi sa hinahon. Binaliktad-baliktad ng lalaki ang dokumento, naghahanap ng butas. Pero kumpleto lahat, legal at valid. Walang technical violation. Nagkatinginan sila ng mga kasama niya, nalilito. Sanay sila sa biktimang nanginginig o nag-aabot agad ng pera. Si Alia ay nakatayo lang, tahimik. Parang alam na alam niyang kakampi niya ang batas. Sinubukan ng isa na maghanap ng ibang mali. Tinignan ang plaka, makina, pati signal lights. Lahat ay ayos. Wala silang mahanap na dahilan. Unti-unting napalitan ang yabang nila ng inis, tapos naging kaba. Doon nalaman ni Alia, wala silang balak magpatupad ng batas. Pera lang ang habol nila. At kapag wala silang makitang mali, gagawa sila ng dahilan. Pero handa si Alia. Naghintay siya. Maya-maya, lumapit ang pinakamataas na opisyal sa kanila. Malaki ang katawan, makapal ang liig, paos ang boses pero nagkukunwaring maotoridad. Gamit ang magaspang na daliri, kinuha niya ang papel ni Alia at ibinalibag pabalik. Parang basura. Pinasingkit niya ang mata, pilit na humahanap ng butas kay Alia. Dahil walang technical violation, nag-imbento siya. Sa malakas na boses, sinabi niya, hindi ka nakailaw kanina. Mabigat na violation yan. Ang tono niya ay parang nagbabasa ng batas.
Pero alam ng lahat na hindi pa kailangang mag-ilaw dahil maliwanag pa ang hapon. Nagkatinginan ang mga tao. Alam nilang kasinungalingan yun pero nanahimik sila. Tinitigan lang siya ni Alia nang walang reaksyon. Alam ni Alia na hindi ito tungkol sa ilaw, tungkol ito sa pera, at wala siyang balak sumali sa laro nila. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Ibinaba ang boses para si Alia lang ang makarinig, pero puno pa rin ang banta. Kung magbibigay ka ng 2,000 ngayon, ayos na ang lahat. Makakaalis ka na, hindi ka na aabalahin sa presinto. Umisi siya ng tuso, parang nag-aalok ng pabor. Kumindat pa siya. Parang transaksyon lang ng kape o yosi. Pero para kay Alia, ang alok na iyon ay hindi suhol. Pagtataksil yun sa tungkulin, sa taong bayan at sa katarungan. Tinitigan siya ni Alia sandali tapos umiling ng marahan. 2,000, sabi niya ng mahinahon pero tumutusok. Kahit 5, hindi ako magbibigay. Mga trader kayo sa bayan, dapat pinoprotektahan nyo ang mahihirap, hindi kinokotongan. Ang boses niya ay sapat na para marinig ng mga tao at sapat na matalim para tamaan ang ego ng tiwali. Namula ang mukha ng malaking lalaki. Sa isang iglap, uminit ang sitwasyon. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa kumpiyansa, patungong galit at hiya sa harap ng mga kasama. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang babae na dapat ay madaling pasunurin. Kumuyom ang kamao niya, tumigas ang panga, nag-apoy ang mata. Sa isip niya, kailangan niyang bawiin ang kontrol sa anumang paraan. Dahil hindi gumana ang pera, pinili niya ang pinakamurang sandata, dahas at pang-insulto. Lumapit siya hanggang sa isang hakbang na lang ang layo kay Alia, tapos bumulong ng puno ng masamang balak. Kung ayaw mong magbayad, sumama ka na lang sa amin sa hotel para mabilis matapos. Sadyang bastos ang sinabi niya para manakot at manghamak, para ipaalala kay Alia ang posisyon niya bilang babae sa gitna ng mga lalaking naghahari-harian. Akala niya manginginig si Alia, yumuko o aatras sa takot. Pero kabaligtaran ang nangyari. Nag-alab ang mata ni Alia hindi sa takot, kundi sa kontroladong galit. Galit na galing sa dangal na nyurakan. Sa isang iglap, bago pa man mapansin ng lalaki ang panganib, kumilos ang kamay ni Alia. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Rinig na rinig ang tunog sa gitna ng mga taong biglang nanigas. Namula agad ang mukha nito at dahan-dahang nangitim, pasa na hindi lang pisikal na sugat, kundi simbolo ng pagguho ng peking otoridad. Umalinggaw ang sampal. Tila huminto ang hangin. Napaatras ang malaking lalaki. Hinawakan ang pisngi na mainit at masakit. Nanlaki ang mata niya hindi lang sa sakit, kundi sa gulat. Isang babaeng nag-iisa ang nangahas lumaban sa kanya sa harap ng publiko. Ang hiya at galit ay sumabog sa dibdib niya. Sa loob ng ilang segundo, sumigaw siya ng mura. Walang hiyang babae ka. Ang sigaw niya ay bumasag sa katahimikang puno ng takot. Agad na kumilos ang 7 pang kasama. Sumugod sila. Namumula ang mga mukha sa galit. Para sa kanila, nakataya ang dangal ng grupo at ang tanging paraan para mabawi ito ay sa pamamagitan ng marahas na ganti. Walang isip-isip, tumakbo ang isa papunta sa pink scooter ni Alia. Kumuha ng pusporo sa bulsa at sinindihan ang upuan na madaling magliyab. Agad na kumalat ang apoy, umusok ng itim. Sa isang iglap, ang paboritong scooter ni Alia, simbolo ng kanyang kalayaan at pagkatao, ay dahan-dahang nasusunog sa gitna ng daan. Tumawa sila ng nakakaloko, parang iyon ang pinakamasarap na ganti. Tapos, nagsimula silang lumapit, bumuo ng bilog, handang kuyugin si Alia na ngayon ay nag-iisang nakatayo sa gitna ng panganib. Pero hindi nila alam, ang babae sa gitna ay hindi biktima na madaling durugin. Siya ay bagyo na matagal nagpigil at ngayon ay nagsisimula ng manalasa. Nilamon ng apoy ang upuan. Umakyat ang itim na usok sa langit ng dapit hapon. Masangsang ang amoy ng sunog na plastik. Para kay Alia, hindi lang iyon na sunog na motor. Bahagi iyon ng kanyang dignidad, simbolo ng paninindigan sa sarili, at salamin ang tiwalang iningatan niya. Naningkit ang mata niya hindi dahil gusto niyang umiyak, kundi dahil sa galit na nagiging matibay na pa siya. Alam ni Alia na ang pagsusunog ay hindi lang paninira, ito ay terorismo. Malinaw ang mensahe, wala kang laban dito. Pero mali sila. Sa puntong iyon nagdesisyon si Alia na tama na ang pananahimik,
Tama na ang pagpapalampas sa kawalang katarungan dahil lang sa takot na mag-isa. Ang mga taong nakasaksi ay nanatiling tahimik. Nakatayo sila sa bangketa, sa likod ng mga kariton at tindahan. Nanlalaki ang mata, pigil ang hininga. Walang gumalaw, walang naglakas loob lumapit, walang nagvideo, lalo nang walang pumigil. Matagal ang tinalian ng takot ang dila nila, mas mahigpit pa sa anumang lubid. May ilang nanay na hinila ang anak palayo. Parang ang karahasan ay bagay na dapat iwasan at hindi labanan. Sa gitna ng walong tiwali na handang manguyog, nag-iisang nakatayo si Alia. Pero sa gitna ng pag-iisa, naramdaman niyang buo siya. Alam niyang ang tunay na tapang ay hindi galing sa dami ng kasama, kundi sa sariling pasya na huwag yumuko sa mali. Sa araw na iyon, sa gitna ng nasusunog na scooter at takot na mga tao, pinili ni Alia na tumayo hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol ng katarungan na hindi pwedeng patahimikin. Tumayo siya ng tuwid nang magsimulang lumapit ang 8 lalaki ng maihalong banta. Kalmado ang paghinga niya, mabilis ang tibok ng puso, hindi sa takot kundi sa adrenaline na handang sumabog. Naubos ang pasensya niya hindi dahil sa sampal o bastos na banta, kundi sa paraan ng pangmamaliit nila sa tao, pagsunog sa tiwala at pagyurak sa danga ng iba. Parang karapatan nila iyon. Sa loob-loob ni Alia, sobra na to, wala nang puwang para manahimik. Wala nang dahilan para magpigil. Ang turo ni na tatay at kuya, disiplina na walang dahas, tatag na walang puot, ay hawak ko pa rin. Pero ngayon, nauna ang dahas sa kabila. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatanggol sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay obligasyon. Mabilis pero kontrolado, pumustura si Alia. Magaan ang katawan, matatag ang paa, handa ang kamay. Sinuyod na mata niya ang bawat isa, binasa ang intensyon, sinukat ang distansya, hinulaan ang galaw. Akala nila ay simpleng babae lang siya na maarte at madaling takutin. Hindi nila alam na sa likod ng mahinahong ngiti, si Alia ay graduate ng high-level martial arts training, sana isa buhay militar at intel na walang kompromiso. Wala siyang dalang galit, kundi determinasyon na itigil ang karahasan bago may masaktan pa. Nang sumugod ang una na nakakuyom ang kamao, hindi umatras si Alia. Humakbang siya pasulong, handang turuan sila isa-isa ng walang salita, galaw lang. Mabilis parang kidlat ang una niyang galaw. Umiwas siya sa unang suntok ng may gaan, sabay ganti ng siko sa sikmura ng kalaban. Napaatras ang lalaki, kinapos ng hininga at lumuhod sa aspalto. Walang tigil, umikot si Alia, sinalag ang bisig ng ikalawa na sumubok manakal at gumanti ng siko sa panga. Tumalsik ang lalaki sa gilid. Nagngalit ang ngipin. Ang ikatlo ay sumugod sa likod. Pero, na-anticipate ito ni Alia, yumuko siya, umikot at pinabagsak ito gamit ang sweep kick sa tuhod. Sa loob ng ilang segundo, 3 ang tumba. Nagkatinginan ang ika-4 at ika-5. Namutla sila. Ngayon alam na nila na ang babaeng naka-pink dress ay hindi ordinaryo. Sana'y kalmado at kontrolado. Efisyente ang bawat galaw, walang sayang. At ang pinaka-nakakatakot, hindi siya titigil hanggat hindi lumpo ang kasamaan sa harap niya. Sinubukan ng ika-4 na bunutin ang batuta sa bewang. Pero bago pa niya may angat, nasa tabi na niya si Alia. Mabilis na hinuli ni Alia ang pulsuhan, pinilipit sa likod, at ibinalibag gamit ang shoulder lock hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Bumagsak ang katawan sa aspalto, naghahabol ng hininga. Ang ika-5 pulis, ang pinakamatangkad at pinakamayabang, ay umatras. Puno ng takot ang mukha. Sinubukan niyang tumakbo, pero binato siya ni Alia ng maliit na bato sa paa kaya natisod siya. Bago pa makabangon, nakatayo na si Alia sa ibabaw niya, nakatapak ang isang paa sa dibdib. Matalim ang tingin parang patalim. Ang 5 lalaking kanina ay mayabang at malupit ay nakahandusay na ngayon, walang laban, nakamaluktot sa lupang pinagsunugan nila ng scooter. Umiiyak sila. Nanginginig ang boses sa hiya at takot. Patawad, miss. Patawarin mo kami, daing ni Dargo habang gumagapang. Nanginginig ang kamay. Pangako, hindi na maulit. Sising-sisi na kami. Magulo ang boses nila, puno ng panik. Parang ngayon lang nila na-realize ang bigat ng ginawa nila. Pero hindi naawa si Alia. Hindi siya gumanti ng asar o suntok. Nakatayo lang siya sa gitna nila.
Bumalik na sa normal ang paghinga niya, tuwid pa rin ang tayo kahit pagod. Para sa kanya, ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng sugat ng kalaban, kundi sa tatag ng paninindigan ng hindi nawawala ang dangal. Nanalo siya ngayon hindi dahil nanira siya, kundi dahil tumanggi siyang magpatalo sa kawalang katarungan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alia sa pakikinig sa mga paumanhin na dala lang ng takot. Alam niyang ang pagsisisi dahil sa takot ay hindi magbabago ng bulok na sistema. Ang tamang report ang makakagawa nun. Kalmado siyang lumapit sa kanyang bag na nasa lupa. Kinuha muna niya ang cellphone para siguraduhing hindi sira, tapos kinuha ang espesyal na radyo na nakatago sa loob ng bag. Hindi pangkaraniwang radyo iyon, may maliit na logo na tanging mga nasa intelligence circle lang ang nakakakilala. Pinindot ni Alia ang buton sa gilid, binuksan sa isang pindot, at mabilis na inilagay sa tamang frequency. Narinig ang static bago siya nagsalita ng malinaw at kalmado. Report. Lokasyon sa North Orchard Street. 5 individual na nakauniporme ng pulis ang sangkot sa illegal checkpoint, extortion, assault, at arson ng pribadong sasakyan code Indarnate, Ingarne. Nasa lokasyon pa sila, walang heavy weapons, pero agresibo. Requesting immediate action. Ang pangungusap ay binigkas ng walang panginginig, walang labis na emosyon, tulad ng routine report na ilang beses na niyang ginawa. Sa paligid, nagbulungan ang mga tao, nagtataka kung bakit ang babaeng naka-pink dress ay may kausap sa radyo sa ganoong formal na tono. Samantala, nagkatinginan ang 5 sugatang pulis, namumutla. Doon lang nila na-realize, hindi ordinaryong biktima si Alia. Bahagi siya ng mas malaking organisasyon. At kinalaban nila ang puwersang hindi dapat galawin. Nang marinig ang boses ni Alia sa radyo, lalong namutla ang mga pulis. Puno ng bagong takot ang mga mata nila. Ngayon alam na nila kung sino talaga ang inakala nilang madaling biktima. Ang pinakamataba at may makapal na bigote ay nagsalita ng nanginginig, ikaw. Special Forces ka ba? Hindi sumagot si Alia. Tinitigan lang niya ito sandali at kumurap ng isang beses. Sapat na iyon para manigas ang dugo ng pulis. Hindi na kailangan ng salita. Sa mundo ng mga senyales at codes, sapat na ang kurap na iyon. Nagkamali sila ng kinalaban. Wala pang 15 minuto matapos maipadala ang report, narinig na ang sirena mula sa malayo, mahina sa umpisa, tapos palakas ng palakas sa madilim na kalsada. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mga pader, ginagawang mas maliit at kaawa-awa ang anino ng 5 pulis. Sa isang iglap, 3 patrol car ang huminto at pinalibutan ang lugar. Bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga pulis na naka-full uniform ng mabilis at sanay. Walang pasakalye, inaresto nila ang 5 pulis, pinusasan ang mga nanginginig na kamay, at kinalagkad palayo sa mga tao. Bago umalis, huminto sandali ang mga opisyal na pulis sa harap ni Alia. Walang pag-aalinlangan, sumaludo sila isa-isa, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tapang at tatag. Pagkatapos, sa makahulugang katahimikan, dinala nila ang mga suspect. Naiwan si Alia na nakatayong mag-isa sa gitna ng kalsadang tumatahimik na, naiilawan ng mga poste at ng natitirang usok ng sunog niyang scooter. Ilang linggo ang lumipas, ginanap ang paglilitis sa City Main Court na may mahigpit na seguridad at atensyon ng publiko. Dumalo si Alia hindi bilang biktimang mahina, kundi bilang susing saksi, kalmado at puno ng kumpiyansa. Ikinuwento niya ang bawat pangyayari ng malinaw, walang dagdag na drama, walang puot. Katotohanan lang ang sinabi niya sa matatag na boses. Natahimik ang hukom, piskal, at mga abogado sa pakikinig sa kanya. Walang nagduda sa kanyang katapatan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang maso ng katarungan na tumatama sa tamang lugar. Sa labas ng korte, ang mga mamamayang dating tahimik ay naglakas loob ng magsalita at magbigay ng karagdagang testimonya tungkol sa illegal checkpoints na matagal na nilang nararanasan pero hindi na ere-report. Sa huli, binasa ang hatol. Ang 5 pulis ay tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong, pinagmulta ng 1,000,000 piso bawat isa, at inutusang bayaran ang buong halaga ng scooter ni Alia. Ang hatol ay hindi lang parusa. Ito ay opisyal na pahayag na buhay pa ang katarungan, na ang tapang ng isang dalaga ay kayang yumanig sa tiwaling sistema. Tinanggap ni Alia ang desisyon ng walang sigaw ng tagumpay. Para sa kanya,
hindi ito paghihiganti, kundi pagbabalik ng tiwala na maipapatupad pa ang batas, na maihalaga ang katapatan, at kahit ang isang babaeng nag-iisang nakatayo sa gitna ng kalsada ay pwedeng maging liwanag na papawi sa dilim. Mula noon, hindi na lang siya basta Alia para sa marami, kundi Miss Pink, simbolo ng tapang na hindi yumuyuko sa kawalang katarungan. Ang kwento niya ay paalala sa isang bagay na madalas makalimutan. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pananatiling nakatayo kahit pinipilit kang payukuin ng mundo. Ang katapatan ay hindi laging ligtas, pero pinapanatili nitong buo ang iyong pagkatao, at ang pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi karunungan, kundi pakikibahagi sa krimen. Nung oras na iyon, kakatapos lang ni Alia sa duty bilang intelligence officer, trabahong kailangang magtago, magpalit ng anyo, at magmanman ng hindi nakikita. Pauwi na siya, kaya pinili niyang maging totoo. Isang dalagang may kumpiyansa, matapang, at hindi takot ipakita ang tunay na kulay. Ang kanyang pink scooter ay hindi lang sasakyan. Ito ay tapat na kaibigan na nag-uwi sa kanya, kahit galing sa pinakamadudilim na misyon. Ang bawat kurba nito ay paalala na ang pagiging malambot ay hindi kahinaan. Huminga ng malalim si Alia, ramdam ang ginhawa matapos ang maghapong pagpapanggap. Pero gising pa rin ang kanyang professional instinct. Hindi siya talagang off-duty. Matalas ang mata niya sa kalsada, napapansin ang bawat kahina-hinalang galaw. Nang makita niya ang checkpoint banner sa malayo, pumintig ang instingto niya. May mali. Hindi siya nagmadali, binagalan lang niya ang takbo, nagmasid gaya ng turo sa training. Baka hindi ito ordinaryong araw. Tumatakbo ng maayos ang pink scooter niya, sumasabay sa bagal ng syudad. Nadaanan niya ang palengke na pasara na, mga kapihan na puno ng kwentuhan, at mga batang naghahabol ng saranggola bago magtakip silim. Mukhang payapa ang lahat. Pero alam ni Alia, ang kapayapaan ay madalas nasa ibabaw lang. Sa ilalim, pwedeng tumubo ang kawalang katarungan ng tahimik, naghihintay ng taong manggugulo rito. Sabi ng instingto niya, may mangyayari. Sa malayo, nakita niya ang malaking banner sa post sa Orchid Junction. Oplan Sita, ang nakasulat sa matingkad na pula, litaw na litaw sa lumang puting tela. Mukhang minadali ang pagkakabit, law-law ang tali, parang kakalaga ilang kanina ng walang permiso. Sa ilalim, 8 nakauniporme ang abala sa pagpapahinto ng mga sasakyan. Pero may kakaiba. Walang patrol car, walang megaphone, at ang checkpoint ay nasa lugar na bihira daanan ng malalaking sasakyan. Binagalan ni Alia ang takbo, halos huminto sa gilid, kunwari ay nagsiselfone habang sumisilip sa shades. Nanliit ang mata niya. Hindi ito ordinaryong checkpoint. May mali. Bilang intel, alam niyang ang pananahimik ay hindi pagiging neutral, ito ay pakikipagsabwatan. Kaya nagdesisyon siyang manatili, magmasid ng malapitan, at kumilos kung kailangan. Sa ilalim ng kahina-hinalang banner, 8 unipormado ang nakatayo, masyadong relax para sa opisyal na operasyon. Wala silang suot na vest na may tatak na pulis na required sa checkpoint. Wala ring hawak na ticket booklet. Sa halip, abala sila sa pagpapahinto ng mga babaeng motorista, lalo na yung mga nag-iisa o may kasamang bata. Magaspang sila kumilos, mataas ang boses, nananakot. May isa pang sumipa sa stand ng motor na kakahinto lang, kaya nagulat ang driver at muntik matumba. Nakayuko ang mga tao sa paligid, ayaw tumingin, parang sanay na sa ganitong eksena. Pero para kay Alia na sanay bumasa ng body language at organized crime, malinaw na hindi ito checkpoint. Pangingikil ito na nagbabalak kayong pagpapatupad ng batas. Masusing pinanood ni Alia nang parahin nila ang isang inang may angkas na bata. Namutla ang ina. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang pitaka. Mabilis pero hiyang-hiya niyang isinuksok ang ilang daang piso sa bulsa ng uniforme ng isa. Kitang-kita ang abutan. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, saksi ang maraming mata. Walang pumalag, walang nagvideo. Tahimik lahat. Parang bayad talaga iyon para makadaan. Napakuyom si Alia sa manibela. Alam niyang hindi ito tungkol sa barya, kundi sa dangal ng maliliit na tao na niyuyurakan. At ang masakit, ang gumagawa nito ay ang mga dapat sanang nagpoprotekta. Sa loob-loob ni Alia, sumumpa siya, kapag hinarang siya, hindi siya mananahimik. Kumpleto ang papel niya, matibay ang prinsipyo, at may baon siyang mas matalas pa sa salita,
tapang na hindi nabibili. Ang suhulan ay nangyayari ng hayagan, parang routine na tuwing hapon sa kanto na iyon. Mabilis lumipat ang pera ng walang konsensya. Parang nagkasundo na ang lahat sa katahimikan, ito ang buwis para sa kalayaan. Ang mga saksi ay nakayuko lang, umiiwas ng tingin o nagkukunwaring busy sa phone. Walang naglakas loob magsalita o mag-record, mas malalim ang ugat ng takot kaysa hustisya. Pati mga batang naglalaro ay tumigil para manood, natututo tungkol sa mundo kung saan ang makapangyarihan ay hindi ang tama, kundi ang nambubuli. Kinagat ni Alia ang labi niya. Naninikip ang dibdib niya hindi lang sa galit, kundi sa dismaya sa sistema na nagpapahintulot nito at sa lipunang piniling manahimik para sa huwad na kaligtasan. Matapos umalis ang ina na maihalong ginhawa at hiya, isang matandang tatay na mailumang motor ang pinahinto. May sako ng gulay sa likod, siguro galing sa tinda. Nanginginig ang kamay niyang dinukot ang lumang pitaka sa ilalim ng kupas na polo. Wala siyang sobrang pera, lalo na para sa multang gawa-gawa lang. Nagalit agad ang isa. Dumagundong ang boses. Akala mo ba naglalaro kami? Kung wala kang pambayad, iho-hold namin ang motor. Yumuko ang matanda, nagmakaawa sa paos na boses. Pero tinulak lang siya hanggang sa muntik ng matumba. Nanatiling tahimik ang mga tao, walang tumulong. Napanood lahat ni Alia. Huminga siya ng malalim, humigpit ang hawak sa manibela. Alam niyang ito na ang hangganan. Kung hahayaan ang krimen sa harap ng mata, ang pananahimik ay hindi na neutral, kundi pakikipagsabuatan. At hindi naniniwala si Alia sa pananahimik na nagpapalago sa kawalang katarungan. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga tiwali gamit ang matalas na mata ng intel. Masyadong relax ang kilos nila para sa opisyal na operasyon. Ang komunikasyon nila ay puno ng senyasan, tanda ng organisadong sindikato. Ang lokasyon ay estratehiko, malayo sa istasyon ng pulis, walang saksi, madaling kontrolin. Sumisigaw ang instingto niya, hindi lang ito mga pasaway na pulis, kundi organisadong grupo na gumagamit ng uniforme para manakot. Tinandaan ni Alia ang mga mukha, palatandaan sa uniforme, pati ang paghawak nila sa peking ticket booklet. Lahat ay nakasave sa memorya, handang i-report pagdating ng panahon. Pero bago yun, kailangan niyang kumpirmahin mismo. Sa Intel, mas mahalaga ang first-hand evidence kaysa second-hand report. Ngayon, hindi lang siya tagamasid, siya ay magiging saksing hindi pwedeng ignarahin. Kahit alam niyang delikado, hindi natakot si Alia. Sigurado siya sa isang bagay, hanggat wala siyang nilalabag, hindi siya kailangang yumuko sa utos na galing sa masama. Kumpleto ang papel niya, valid ang lisensya, malinaw ang plaka. Para sa kanya, ang dokumento ay hindi lang papel. Ito ang panangganang batas na nagpoprotekta sa mamamayan mula sa pang-aabuso. Naniniwala siya na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagkilos kahit may pressure. Ang pressure na iyon ang nagpapatalas ng focus niya. Huminga siya ng malalim, tinignan ang pink scooter niya. Ang sasakyang laging nag-uwi sa kanya ay magdadala naman sa kanya ngayon sa gitna ng gulo. Pero hindi siya nagdalawang isip. Kalmado pero alerto, pinaandar ni Alia ang makina at dahan-dahang lumapit sa hanay ng mga tiwali. Handang harapin ang kahit ano, huminto siya sa harap nila na abala pa rin sa pananakot. Pumreno siya ng maayos, bumaba ng hindi nagmamadali at tinanggal ang helmet ng may grasya at kumpiyansa. Hinipan ng hangin ang buhok niya. Ang pink dress niya ay litaw na litaw sa madilim na paligid. Ang tingin niya ay diretsyo, hindi nang hahamon pero hindi rin yumuyuko. Nilapitan siya ng isa na nakangisi, parang nakakita ng madaling biktima. Lisensya at rehistro, utos nito ng magaspang, nakalahad ang kamay. Walang imik si Alia. Inilabas niya ang maliit na wallet sa sling bag at iniabot ang lisensya at rehistro ng kalmado. Alam niyang ang pagiging kalmado niya ay magpapakaba sa kanila dahil sanay sila sa takot, hindi sa hinahon. Binaliktad-baliktad ng lalaki ang dokumento, naghahanap ng butas. Pero kumpleto lahat, legal at valid. Walang technical violation. Nagkatinginan sila ng mga kasama niya, nalilito. Sanay sila sa biktimang nanginginig o nag-aabot agad ng pera. Si Alia ay nakatayo lang, tahimik. Parang alam na alam niyang kakampi niya ang batas. Sinubukan ng isa na maghanap ng ibang mali. Tinignan ang plaka, makina, pati signal lights. Lahat ay ayos.
wala silang mahanap na dahilan. Unti-unting napalitan ang yabang nila ng inis, tapos naging kaba. Doon nalaman ni Alia, wala silang balak magpatupad ng batas. Pera lang ang habol nila. At kapag wala silang makitang mali, gagawa sila ng dahilan. Pero handa si Alia. Naghintay siya. Maya-maya, lumapit ang pinakamataas na opisyal sa kanila. Malaki ang katawan, makapal ang liig, paos ang boses pero nagkukunwaring maotoridad. Gamit ang magaspang na daliri, kinuha niya ang papel ni Alia at ibinalibag pabalik. Parang basura. Pinasingkit niya ang mata, pilit na humahanap ng butas kay Alia. Dahil walang technical violation, nag-imbento siya. Sa malakas na boses, sinabi niya, hindi ka nakailaw kanina. Mabigat na violation yan. Ang tono niya ay parang nagbabasa ng batas. Pero alam ng lahat na hindi pa kailangang mag-ilaw dahil maliwanag pa ang hapon. Nagkatinginan ang mga tao. Alam nilang kasinungalingan yun pero nanahimik sila. Tinitigan lang siya ni Alia nang walang reaksyon. Alam ni Alia na hindi ito tungkol sa ilaw, tungkol ito sa pera, at wala siyang balak sumali sa laro nila. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Ibinaba ang boses para si Alia lang ang makarinig, pero puno pa rin ang banta. Kung magbibigay ka ng 2,000 ngayon, ayos na ang lahat. Makakaalis ka na, hindi ka na aabalahin sa presinto. Umisi siya ng tuso, parang nag-aalok ng pabor. Kumindat pa siya. Parang transaksyon lang ng kape o yosi. Pero para kay Alia, ang alok na iyon ay hindi suhol. Pagtataksil yun sa tungkulin, sa taong bayan at sa katarungan. Tinitigan siya ni Alia sandali tapos umiling ng marahan. 2,000, sabi niya ng mahinahon pero tumutusok. Kahit 5, hindi ako magbibigay. Mga trader kayo sa bayan, dapat pinoprotektahan niyo ang mahihirap, hindi kinokotongan. Ang boses niya ay sapat na para marinig ng mga tao at sapat na matalim para tamaan ang ego ng tiwali. Namula ang mukha ng malaking lalaki. Sa isang iglap, uminit ang sitwasyon. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa kumpiyansa, patungong galit at hiya sa harap ng mga kasama. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang babae na dapat ay madaling pasunurin. Kumuyom ang kamao niya, tumigas ang panga, nag-apoy ang mata. Sa isip niya, kailangan niyang bawiin ang kontrol sa anumang paraan. Dahil hindi gumana ang pera, pinili niya ang pinakamurang sandata, dahas at pang-insulto. Lumapit siya hanggang sa isang hakbang na lang ang layo kay Alia, tapos bumulong ng puno ng masamang balak. Kung ayaw mong magbayad, sumama ka na lang sa amin sa hotel para mabilis matapos. Sadyang bastos ang sinabi niya para manakot at manghamak, para ipaalala kay Alia ang posisyon niya bilang babae sa gitna ng mga lalaking naghahari-harian. Akala niya manginginig si Alia, yumuko o aatras sa takot. Pero kabaligtaran ang nangyari. Nag-alab ang mata ni Alia hindi sa takot, kundi sa kontroladong galit. Galit na galing sa dangal na nyurakan. Sa isang iglap, bago pa man mapansin ng lalaki ang panganib, kumilos ang kamay ni Alia. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Rinig na rinig ang tunog sa gitna ng mga taong biglang nanigas. Namula agad ang mukha nito at dahan-dahang nangitim, pasa na hindi lang pisikal na sugat, kundi simbolo ng pagguho ng peking otoridad. Umalinggaw ang sampal. Tila huminto ang hangin. Napaatras ang malaking lalaki. Hinawakan ang pisngi na mainit at masakit. Nanlaki ang mata niya hindi lang sa sakit, kundi sa gulat. Isang babaeng nag-iisa ang nangahas lumaban sa kanya sa harap ng publiko. Ang hiya at galit ay sumabog sa dibdib niya. Sa loob ng ilang segundo, sumigaw siya ng mura. Walang hiyang babae ka. Ang sigaw niya ay bumasag sa katahimikang puno ng takot. Agad na kumilos ang 7 pang kasama. Sumugod sila. Namumula ang mga mukha sa galit. Para sa kanila, nakataya ang dangal ng grupo at ang tanging paraan para mabawi ito ay sa pamamagitan ng marahas na ganti. Walang isip-isip, tumakbo ang isa papunta sa pink scooter ni Alia. Kumuha ng pusporo sa bulsa at sinindihan ang upuan na madaling magliyab. Agad na kumalat ang apoy, umusok ng itim. Sa isang iglap, ang paboritong scooter ni Alia, simbolo ng kanyang kalayaan at pagkatao, ay dahan-dahang nasusunog sa gitna ng daan. Tumawa sila ng nakakaloko, parang iyon ang pinakamasarap na ganti. Tapos, nagsimula silang lumapit,
bumuo ng bilog, handang kuyugin si Alia na ngayon ay nag-iisang nakatayo sa gitna ng panganib. Pero hindi nila alam, ang babae sa gitna ay hindi biktima na madaling durugin. Siya ay bagyo na matagal nagpigil at ngayon ay nagsisimula ng manalasa. Nilamon ng apoy ang upuan. Umakyat ang itim na usok sa langit ng dapit hapon. Masangsang ang amoy ng sunog na plastik. Para kay Alia, hindi lang iyon na sunog na motor. Bahagi iyon ng kanyang dignidad, simbolo ng paninindigan sa sarili, at salamin ang tiwalang iningatan niya. Naningkit ang mata niya hindi dahil gusto niyang umiyak, kundi dahil sa galit na nagiging matibay na pa siya. Alam ni Alia na ang pagsusunog ay hindi lang paninira, ito ay terorismo. Malinaw ang mensahe, wala kang laban dito. Pero mali sila. Sa puntong iyon nagdesisyon si Alia na tama na ang pananahimik, tama na ang pagpapalampas sa kawalang katarungan dahil lang sa takot na mag-isa. Ang mga taong nakasaksi ay nanatiling tahimik. Nakatayo sila sa bangketa, sa likod ng mga kariton at tindahan. Nanlalaki ang mata, pigil ang hininga. Walang gumalaw, walang naglakas loob lumapit, walang nagvideo, lalo nang walang pumigil. Matagal ang tinalian ng takot ang dila nila, mas mahigpit pa sa anumang lubid. May ilang nanay na hinila ang anak palayo. Parang ang karahasan ay bagay na dapat iwasan at hindi labanan. Sa gitna ng walong tiwali na handang manguyog, nag-iisang nakatayo si Alia. Pero sa gitna ng pag-iisa, naramdaman niyang buo siya. Alam niyang ang tunay na tapang ay hindi galing sa dami ng kasama, kundi sa sariling pasya na huwag yumuko sa mali. Sa araw na iyon, sa gitna ng nasusunog na scooter at takot na mga tao, pinili ni Alia na tumayo hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol ng katarungan na hindi pwedeng patahimikin. Tumayo siya ng tuwid nang magsimulang lumapit ang 8 lalaki ng maihalong banta. Kalmado ang paghinga niya, mabilis ang tibok ng puso, hindi sa takot kundi sa adrenaline na handang sumabog. Naubos ang pasensya niya hindi dahil sa sampal o bastos na banta, kundi sa paraan ng pangmamaliit nila sa tao, pagsunog sa tiwala at pagyurak sa danga ng iba. Parang karapatan nila iyon. Sa loob-loob ni Alia, sobra na to, wala nang puwang para manahimik. Wala nang dahilan para magpigil. Ang turo ni na tatay at kuya, disiplina na walang dahas, tatag na walang puot, ay hawak ko pa rin. Pero ngayon, nauna ang dahas sa kabila. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatanggol sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay obligasyon. Mabilis pero kontrolado, pumustura si Alia. Magaan ang katawan, matatag ang paa, handa ang kamay. Sinuyod na mata niya ang bawat isa, binasa ang intensyon, sinukat ang distansya, hinulaan ang galaw. Akala nila ay simpleng babae lang siya na maarte at madaling takutin. Hindi nila alam na sa likod ng mahinahong ngiti, si Alia ay graduate ng high-level martial arts training, sana isa buhay militar at intel na walang kompromiso. Wala siyang dalang galit, kundi determinasyon na itigil ang karahasan bago may masaktan pa. Nang sumugod ang una na nakakuyom ang kamao, hindi umatras si Alia. Humakbang siya pasulong, handang turuan sila isa-isa ng walang salita, galaw lang. Mabilis parang kidlat ang una niyang galaw. Umiwas siya sa unang suntok ng may gaan, sabay ganti ng siko sa sikmura ng kalaban. Napaatras ang lalaki, kinapos ng hininga at lumuhod sa aspalto. Walang tigil, umikot si Alia, sinalag ang bisig ng ikalawa na sumubok manakal at gumanti ng siko sa panga. Tumalsik ang lalaki sa gilid. Nagngalit ang ngipin. Ang ikatlo ay sumugod sa likod. Pero, na-anticipate ito ni Alia, yumuko siya, umikot at pinabagsak ito gamit ang sweep kick sa tuhod. Sa loob ng ilang segundo, 3 ang tumba. Nagkatinginan ang ika-4 at ika-5. Namutla sila. Ngayon alam na nila na ang babaeng naka-pink dress ay hindi ordinaryo. Sana'y kalmado at kontrolado. Efisyente ang bawat galaw, walang sayang. At ang pinaka-nakakatakot, hindi siya titigil hanggat hindi lumpo ang kasamaan sa harap niya. Sinubukan ng ika-4 na bunutin ang batuta sa bewang. Pero bago pa niya may angat, nasa tabi na niya si Alia. Mabilis na hinuli ni Alia ang pulsuhan, pinilipit sa likod, at ibinalibag gamit ang shoulder lock hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Bumagsak ang katawan sa aspalto, naghahabol ng hininga. Ang ika-5 pulis, ang pinakamatangkad at pinakamayabang, ay umatras. Puno ng takot ang mukha.
Sinubukan niyang tumakbo, pero binato siya ni Alia ng maliit na bato sa paa kaya natisod siya. Bago pa makabangon, nakatayo na si Alia sa ibabaw niya, nakatapak ang isang paa sa dibdib. Matalim ang tingin parang patalim. Ang 5 lalaking kanina ay mayabang at malupit ay nakahandusay na ngayon, walang laban, nakamaluktot sa lupang pinagsunugan nila ng scooter. Umiiyak sila. Nanginginig ang boses sa hiya at takot. Patawad, miss. Patawarin mo kami, daing ni Dargo habang gumagapang. Nanginginig ang kamay. Pangako, hindi na maulit. Sising-sisi na kami. Magulo ang boses nila, puno ng panik. Parang ngayon lang nila na-realize ang bigat ng ginawa nila. Pero hindi naawa si Alia. Hindi siya gumanti ng asar o suntok. Nakatayo lang siya sa gitna nila. Bumalik na sa normal ang paghinga niya, tuwid pa rin ang tayo kahit pagod. Para sa kanya, ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng sugat ng kalaban, kundi sa tatag ng paninindigan ng hindi nawawala ang dangal. Nanalo siya ngayon hindi dahil nanira siya, kundi dahil tumanggi siyang magpatalo sa kawalang katarungan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alia sa pakikinig sa mga paumanhin na dala lang ng takot. Alam niyang ang pagsisisi dahil sa takot ay hindi magbabago ng bulok na sistema. Ang tamang report ang makakagawa nun. Kalmado siyang lumapit sa kanyang bag na nasa lupa. Kinuha muna niya ang cellphone para siguraduhing hindi sira. Tapos kinuha ang espesyal na radyo na nakatago sa loob ng bag, hindi pangkaraniwang radyo iyon. May maliit na logo na tanging mga nasa intelligence circle lang ang nakakakilala. Pinindot ni Alia ang buton sa gilid, binuksan sa isang pindot, at mabilis na inilagay sa tamang frequency. Narinig ang static bago siya nagsalita ng malinaw at kalmado. Report. Lokasyon sa North Orchard Street. 5 individual na nakauniporme ng pulis ang sangkot sa illegal checkpoint, extortion, assault, at arson ng pribadong sasakyan code Ingarne. Nasa lokasyon pa sila, walang heavy weapons, pero agresibo. Requesting immediate action. Ang pangungusap ay binigkas ng walang panginginig, walang labis na emosyon, tulad ng routine report na ilang beses na niyang ginawa. Sa paligid, nagbulungan ang mga tao, nagtataka kung bakit ang babaeng naka-pink dress ay may kausap sa radyo sa ganoong formal na tono. Samantala, nagkatinginan ang 5 sugatang pulis, namumutla. Doon lang nila na-realize, hindi ordinaryong biktima si Alia. Bahagi siya ng mas malaking organisasyon. At kinalaban nila ang puwersang hindi dapat galawin. Nang marinig ang boses ni Alia sa radyo, lalong namutla ang mga pulis. Puno ng bagong takot ang mga mata nila. Ngayon alam na nila kung sino talaga ang inakala nilang madaling biktima. Ang pinakamataba at may makapal na bigote ay nagsalita ng nanginginig, ikaw. Special Forces ka ba? Hindi sumagot si Alia. Tinitigan lang niya ito sandali at kumurap ng isang beses. Sapat na iyon para manigas ang dugo ng pulis. Hindi na kailangan ng salita. Sa mundo ng mga senyales at codes, sapat na ang kurap na iyon. Nagkamali sila ng kinalaban. Wala pang 15 minuto matapos maipadala ang report. Narinig na ang sirena mula sa malayo, mahina sa umpisa, tapos palakas ng palakas sa madilim na kalsada. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mga pader, ginagawang mas maliit at kaawa-awa ang anino ng 5 pulis. Sa isang iglap, 3 patrol car ang huminto at pinalibutan ang lugar. Bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga pulis na naka-full uniform ng mabilis at sanay. Walang pasakalye, inaresto nila ang 5 pulis, pinusasan ang mga nanginginig na kamay, at kinalagkad palayo sa mga tao. Bago umalis, huminto sandali ang mga opisyal na pulis sa harap ni Alia. Walang pag-aalinlangan, sumaludo sila isa-isa, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tapang at tatag. Pagkatapos, sa makahulugang katahimikan, dinala nila ang mga suspect. Naiwan si Alia na nakatayong mag-isa sa gitna ng kalsadang tumatahimik na, naiilawan ng mga poste at ng natitirang usok ng sunog niyang scooter. Ilang linggo ang lumipas, ginanap ang paglilitis sa City Main Court na may mahigpit na seguridad at atensyon ng publiko. Dumalo si Alia hindi bilang biktimang mahina, kundi bilang susing saksi, kalmado at puno ng kumpiyansa. Ikinuwento niya ang bawat pangyayari ng malinaw, walang dagdag na drama, walang puot. Katotohanan lang ang sinabi niya sa matatag na boses. Natahimik ang hukom, piskal, at mga abogado sa pakikinig sa kanya.
walang nagduda sa kanyang katapatan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang maso ng katarungan na tumatama sa tamang lugar. Sa labas ng korte, ang mga mamamayang dating tahimik ay naglakas loob ng magsalita at magbigay ng karagdagang testimonya tungkol sa illegal checkpoints na matagal na nilang nararanasan pero hindi na ere-report. Sa huli, binasa ang hatol. Ang 5 pulis ay tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong, pinagmulta ng 1,000,000 piso bawat isa, at inutusang bayaran ang buong halaga ng scooter ni Alia. Ang hatol ay hindi lang parusa. Ito ay opisyal na pahayag na buhay pa ang katarungan, na ang tapang ng isang dalaga ay kayang yumanig sa tiwaling sistema. Tinanggap ni Alia ang desisyon ng walang sigaw ng tagumpay. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, kundi pagbabalik ng tiwala na maipapatupad pa ang batas, na maihalaga ang katapatan, at kahit ang isang babaeng nag-iisang nakatayo sa gitna ng kalsada ay pwedeng maging liwanag na papawi sa dilim. Mula noon, hindi na lang siya basta Alia para sa marami, kundi Miss Pink, simbolo ng tapang na hindi yumuyuko sa kawalang katarungan. Ang kwento niya ay paalala sa isang bagay na madalas makalimutan. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pananatiling nakatayo kahit pinipilit kang payukuin ng mundo. Ang katapatan ay hindi laging ligtas, pero pinapanatili nitong buo ang iyong pagkatao. At ang pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi karunungan, kundi pakikibahagi sa krimen. Noong oras na iyon, kakatapos lang ni Alia sa duty bilang intelligence officer, trabahong kailangang magtago, magpalit ng anyo, at magmanman ng hindi nakikita. Pauwi na siya, kaya pinili niyang maging totoo. Isang dalagang may kumpiyansa, matapang, at hindi takot ipakita ang tunay na kulay. Ang kanyang pink scooter ay hindi lang sasakyan. Ito ay tapat na kaibigan na nag-uwi sa kanya, kahit galing sa pinakamadudilim na misyon. Ang bawat kurba nito ay paalala na ang pagiging malambot ay hindi kahinaan. Huminga ng malalim si Alia, ramdam ang ginhawa matapos ang maghapong pagpapanggap. Pero gising pa rin ang kanyang professional instinct. Hindi siya talagang off-duty. Matalas ang mata niya sa kalsada, napapansin ang bawat kahina-hinalang galaw. Nang makita niya ang checkpoint banner sa malayo, pumintig ang instingto niya. May mali. Hindi siya nagmadali, binagalan lang niya ang takbo, nagmasid gaya ng turo sa training. Baka hindi ito ordinaryong araw. Tumatakbo ng maayos ang pink scooter niya, sumasabay sa bagal ng syudad. Nadaanan niya ang palengke na pasara na, mga kapihan na puno ng kwentuhan, at mga batang naghahabol ng saranggola bago magtakip silim. Mukhang payapa ang lahat. Pero alam ni Alia, ang kapayapaan ay madalas nasa ibabaw lang. Sa ilalim, pwedeng tumubo ang kawalang katarungan ng tahimik, naghihintay ng taong manggugulo rito. Sabi ng instingto niya, may mangyayari. Sa malayo, nakita niya ang malaking banner sa post sa Orchid Junction. Oplan Sita, ang nakasulat sa matingkad na pula, litaw na litaw sa lumang puting tela. Mukhang minadali ang pagkakabit, law-law ang tali, parang kakalagay lang kanina ng walang permiso. Sa ilalim, 8 nakauniporme ang abala sa pagpapahinto ng mga sasakyan. Pero may kakaiba. Walang patrol car, walang megaphone, at ang checkpoint ay nasa lugar na bihira daanan ng malalaking sasakyan. Binagalan ni Alia ang takbo, halos huminto sa gilid, kunwari ay nagsiselfone habang sumisilip sa shades. Nanliit ang mata niya. Hindi ito ordinaryong checkpoint. May mali. Bilang intel, alam niyang ang pananahimik ay hindi pagiging neutral, ito ay pakikipagsabwatan. Kaya nagdesisyon siyang manatili, magmasid ng malapitan, at kumilos kung kailangan. Sa ilalim ng kahina-hinalang banner, 8 unipormado ang nakatayo, masyadong relax para sa opisyal na operasyon. Wala silang suot na vest na may tatak na pulis na required sa checkpoint. Wala ring hawak na ticket booklet. Sa halip, abala sila sa pagpapahinto ng mga babaeng motorista, lalo na yung mga nag-iisa o may kasamang bata. Magaspang sila kumilos, mataas ang boses, nananakot. May isa pang sumipa sa stand ng motor na kakahinto lang, kaya nagulat ang driver at muntik matumba. Nakayuko ang mga tao sa paligid, ayaw tumingin, parang sanay na sa ganitong eksena. Pero para kay Alia na sanay bumasa ng body language at organized crime, malinaw na hindi ito checkpoint. Pangingikil ito na nagbabalak kayong pagpapatupad ng batas.
Masusing pinanood ni Alia nang parahin nila ang isang inang may angkas na bata. Namutla ang ina. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang pitaka. Mabilis pero hiyang-hiya niyang isinuksok ang ilang daang piso sa bulsa ng uniporme ng isa. Kitang-kita ang abutan. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, saksi ang maraming mata. Walang pumalag, walang nagvideo. Tahimik lahat. Parang bayad talaga yun para makadaan. Napakuyom si Alia sa manibela. Alam niyang hindi ito tungkol sa barya, kundi sa dangal ng maliliit na tao na niyuyurakan. At ang masakit, ang gumagawa nito ay ang mga dapat sanang nagpoprotekta. Sa loob-loob ni Alia, sumumpa siya, kapag hinarang siya, hindi siya mananahimik. Kumpleto ang papel niya, matibay ang prinsipyo, at may baon siyang mas matalas pa sa salita, tapang na hindi nabibili. Ang suhulan ay nangyayari ng hayagan, parang routine na tuwing hapon sa kanto na iyon. Mabilis lumipat ang pera ng walang konsensya. Parang nagkasundo na ang lahat sa katahimikan, ito ang buwis para sa kalayaan. Ang mga saksi ay nakayuko lang, umiiwas ng tingin o nagkukunwaring busy sa phone. Walang naglakas loob magsalita o mag-record, mas malalim ang ugat ng takot kaysa hustisya. Pati mga batang naglalaro ay tumigil para manood, natututo tungkol sa mundo kung saan ang makapangyarihan ay hindi ang tama, kundi ang nambubuli. Kinagat ni Alia ang labi niya. Naninikip ang dibdib niya hindi lang sa galit, kundi sa dismaya sa sistema na nagpapahintulot nito at sa lipunang piniling manahimik para sa huwad na kaligtasan. Matapos umalis ang ina na may halong ginhawa at hiya, isang matandang tatay na may lumang motor ang pinahinto. May sako ng gulay sa likod, siguro galing sa tinda. Nanginginig ang kamay niyang dinukot ang lumang pitaka sa ilalim ng kupas na polo. Wala siyang sobrang pera, lalo na para sa multang gawa-gawa lang. Nagalit agad ang isa. Dumagundong ang boses. Akala mo ba naglalaro kami? Kung wala kang pambayad, iho-hold namin ang motor. Yumuko ang matanda, nagmakaawa sa paos na boses. Pero tinulak lang siya hanggang sa muntik ng matumba. Nanatiling tahimik ang mga tao, walang tumulong. Napanood lahat ni Alia. Huminga siya ng malalim, humigpit ang hawak sa manibela. Alam niyang ito na ang hangganan. Kung hahayaan ang krimen sa harap ng mata, ang pananahimik ay hindi na neutral, kundi pakikipagsabuatan. At hindi naniniwala si Alia sa pananahimik na nagpapalago sa kawalang katarungan. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga tiwali gamit ang matalas na mata ng intel. Masyadong relax ang kilos nila para sa opisyal na operasyon. Ang komunikasyon nila ay puno ng senyasan, tanda ng organisadong sindikato. Ang lokasyon ay estratehiko, malayo sa istasyon ng pulis, walang saksi, madaling kontrolin. Sumisigaw ang instingto niya, hindi lang ito mga pasaway na pulis, kundi organisadong grupo na gumagamit ng uniforme para manakot. Tinandaan ni Alia ang mga mukha, palatandaan sa uniforme, pati ang paghawak nila sa peking ticket booklet. Lahat ay nakasave sa memorya, handang i-report pagdating ng panahon. Pero bago yun, kailangan niyang kumpirmahin mismo. Sa Intel, mas mahalaga ang first-hand evidence kaysa second-hand report. Ngayon, hindi lang siya tagamasid, siya ay magiging saksing hindi pwedeng ignarahin. Kahit alam niyang delikado, hindi natakot si Alia. Sigurado siya sa isang bagay, hanggat wala siyang nilalabag, hindi siya kailangang yumuko sa utos na galing sa masama. Kumpleto ang papel niya, valid ang lisensya, malinaw ang plaka. Para sa kanya, ang dokumento ay hindi lang papel. Ito ang panangganang batas na nagpoprotekta sa mamamayan mula sa pang-aabuso. Naniniwala siya na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagkilos kahit may pressure. Ang pressure na iyon ang nagpapatalas ng focus niya. Huminga siya ng malalim, tinignan ang pink scooter niya. Ang sasakyang laging nag-uwi sa kanya ay magdadala naman sa kanya ngayon sa gitna ng gulo. Pero hindi siya nagdalawang isip. Kalmado pero alerto, pinaandar ni Alia ang makina at dahan-dahang lumapit sa hanay ng mga tiwali. Handang harapin ang kahit ano, huminto siya sa harap nila na abala pa rin sa pananakot. Pumreno siya ng maayos, bumaba ng hindi nagmamadali at tinanggal ang helmet ng may grasya at kumpiyansa. Hinipa ng hangin ang buhok niya. Ang pink dress niya ay litaw na litaw sa madilim na paligid. Ang tingin niya ay diretsyo, hindi nang hahamon pero hindi rin yumuyuko.
Nilapitan siya ng isa na nakangisi, parang nakakita ng madaling biktima. Lisensya at rehistro, utos nito ng magaspang, nakalahad ang kamay. Walang imik si Alia. Inilabas niya ang maliit na wallet sa sling bag at iniabot ang lisensya at rehistro ng kalmado. Alam niyang ang pagiging kalmado niya ay magpapakaba sa kanila dahil sanay sila sa takot, hindi sa hinahon. Binaliktad-baliktad ng lalaki ang dokumento, naghahanap ng butas. Pero kumpleto lahat, legal at valid. Walang technical violation. Nagkatinginan sila ng mga kasama niya, nalilito. Sanay sila sa biktimang nanginginig o nag-aabot agad ng pera. Si Alia ay nakatayo lang, tahimik. Parang alam na alam niyang kakampi niya ang batas. Sinubukan ng isa na maghanap ng ibang mali. Tinignan ang plaka, makina, pati signal lights. Lahat ay ayos. Wala silang mahanap na dahilan. Unti-unting napalitan ang yabang nila ng inis, tapos naging kaba. Doon nalaman ni Alia, wala silang balak magpatupad ng batas. Pera lang ang habol nila. At kapag wala silang makitang mali, gagawa sila ng dahilan. Pero handa si Alia. Naghintay siya. Maya-maya, lumapit ang pinakamataas na opisyal sa kanila. Malaki ang katawan, makapal ang liig, paos ang boses pero nagkukunwaring maotoridad. Gamit ang magaspang na daliri, kinuha niya ang papel ni Alia at ibinalibag pabalik. Parang basura. Pinasingkit niya ang mata, pilit na humahanap ng butas kay Alia. Dahil walang technical violation, nag-imbento siya. Sa malakas na boses, sinabi niya, hindi ka nakailaw kanina. Mabigat na violation yan. Ang tono niya ay parang nagbabasa ng batas. Pero alam ng lahat na hindi pa kailangang mag-ilaw dahil maliwanag pa ang hapon. Nagkatinginan ang mga tao. Alam nilang kasinungalingan yun pero nanahimik sila. Tinitigan lang siya ni Alia nang walang reaksyon. Alam ni Alia na hindi ito tungkol sa ilaw, tungkol ito sa pera, at wala siyang balak sumali sa laro nila. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Ibinaba ang boses para si Alia lang ang makarinig, pero puno pa rin ang banta. Kung magbibigay ka ng 2,000 ngayon, ayos na ang lahat. Makakaalis ka na, hindi ka na aabalahin sa presinto. Umisi siya ng tuso, parang nag-aalok ng pabor. Kumindat pa siya. Parang transaksyon lang ng kape o yosi. Pero para kay Alia, ang alok na iyon ay hindi suhol. Pagtataksil yun sa tungkulin, sa taong bayan at sa katarungan. Tinitigan siya ni Alia sandali tapos umiling ng marahan. 2,000, sabi niya ng mahinahon pero tumutusok. Kahit 5, hindi ako magbibigay. Mga trader kayo sa bayan, dapat pinoprotektahan nyo ang mahihirap, hindi kinokotongan. Ang boses niya ay sapat na para marinig ng mga tao at sapat na matalim para tamaan ang ego ng tiwali. Namula ang mukha ng malaking lalaki. Sa isang iglap, uminit ang sitwasyon. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa kumpiyansa, patungong galit at hiya sa harap ng mga kasama. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang babae na dapat ay madaling pasunurin. Kumuyom ang kamao niya, tumigas ang panga, nag-apoy ang mata. Sa isip niya, kailangan niyang bawiin ang kontrol sa anumang paraan. Dahil hindi gumana ang pera, pinili niya ang pinakamurang sandata, dahas at pang-insulto. Lumapit siya hanggang sa isang hakbang na lang ang layo kay Alia, tapos bumulong ng puno ng masamang balak. Kung ayaw mong magbayad, sumama ka na lang sa amin sa hotel para mabilis matapos. Sadyang bastos ang sinabi niya para manakot at manghamak, para ipaalala kay Alia ang posisyon niya bilang babae sa gitna ng mga lalaking naghahari-harian. Akala niya manginginig si Alia, yumuko o aatras sa takot. Pero kabaligtaran ang nangyari. Nag-alab ang mata ni Alia hindi sa takot, kundi sa kontroladong galit. Galit na galing sa dangal na nyurakan. Sa isang iglap, bago pa man mapansin ng lalaki ang panganib, kumilos ang kamay ni Alia. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Rinig na rinig ang tunog sa gitna ng mga taong biglang nanigas. Namula agad ang mukha nito at dahan-dahang nangitim, pasa na hindi lang pisikal na sugat, kundi simbolo ng pagguho ng peking otoridad. Umalinggaw ang sampal. Tila huminto ang hangin. Napaatras ang malaking lalaki. Hinawakan ang pisngi na mainit at masakit. Nanlaki ang mata niya hindi lang sa sakit, kundi sa gulat.
Isang babaeng nag-iisa ang nangahas lumaban sa kanya sa harap ng publiko. Ang hiya at galit ay sumabog sa dibdib niya. Sa loob ng ilang segundo, sumigaw siya ng mura. Walang hiyang babae ka. Ang sigaw niya ay bumasag sa katahimikang puno ng takot. Agad na kumilos ang 7 pang kasama. Sumugod sila. Namumula ang mga mukha sa galit. Para sa kanila, nakataya ang dangal ng grupo at ang tanging paraan para mabawi ito ay sa pamamagitan ng marahas na ganti. Walang isip-isip, tumakbo ang isa papunta sa pink scooter ni Alia. Kumuha ng pusporo sa bulsa at sinindihan ang upuan na madaling magliyab. Agad na kumalat ang apoy, umusok ng itim. Sa isang iglap, ang paboritong scooter ni Alia, simbolo ng kanyang kalayaan at pagkatao, ay dahan-dahang nasusunog sa gitna ng daan. Tumawa sila ng nakakaloko, parang iyon ang pinakamasarap na ganti. Tapos, nagsimula silang lumapit, bumuo ng bilog, handang kuyugin si Alia na ngayon ay nag-iisang nakatayo sa gitna ng panganib. Pero hindi nila alam, ang babae sa gitna ay hindi biktima na madaling durugin. Siya ay bagyo na matagal nagpigil at ngayon ay nagsisimula ng manalasa. Nilamon ng apoy ang upuan. Umakyat ang itim na usok sa langit ng dapit hapon. Masangsang ang amoy ng sunog na plastik. Para kay Alia, hindi lang iyon na sunog na motor. Bahagi iyon ng kanyang dignidad, simbolo ng paninindigan sa sarili, at salamin ang tiwalang iningatan niya. Naningkit ang mata niya hindi dahil gusto niyang umiyak, kundi dahil sa galit na nagiging matibay na pa siya. Alam ni Alia na ang pagsusunog ay hindi lang paninira, ito ay terorismo. Malinaw ang mensahe, wala kang laban dito. Pero mali sila. Sa puntong iyon nagdesisyon si Alia na tama na ang pananahimik, tama na ang pagpapalampas sa kawalang katarungan dahil lang sa takot na mag-isa. Ang mga taong nakasaksi ay nanatiling tahimik. Nakatayo sila sa bangketa, sa likod ng mga kariton at tindahan. Nanlalaki ang mata, pigil ang hininga. Walang gumalaw, walang naglakas loob lumapit, walang nagvideo, lalo nang walang pumigil. Matagal ang tinalian ng takot ang dila nila, mas mahigpit pa sa anumang lubid. May ilang nanay na hinila ang anak palayo. Parang ang karahasan ay bagay na dapat iwasan at hindi labanan. Sa gitna ng 8 tiwali na handang manguyog, nag-iisang nakatayo si Alia. Pero sa gitna ng pag-iisa, naramdaman niyang buo siya. Alam niyang ang tunay na tapang ay hindi galing sa dami ng kasama, kundi sa sariling pasya na huwag yumuko sa mali. Sa araw na iyon, sa gitna ng nasusunog na scooter at takot na mga tao, pinili ni Alia na tumayo hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol ng katarungan na hindi pwedeng patahimikin. Tumayo siya ng tuwid nang magsimulang lumapit ang 8 lalaki ng maihalong banta. Kalmado ang paghinga niya, mabilis ang tibok ng puso, hindi sa takot kundi sa adrenaline na handang sumabog. Naubos ang pasensya niya hindi dahil sa sampal o bastos na banta, kundi sa paraan ng pangmamaliit nila sa tao, pagsunog sa tiwala at pagyurak sa danga ng iba. Parang karapatan nila iyon. Sa loob-loob ni Alia, sobra na to, wala nang puwang para manahimik. Wala nang dahilan para magpigil. Ang turo ni na tatay at kuya, disiplina na walang dahas, tatag na walang puot, ay hawak ko pa rin. Pero ngayon, nauna ang dahas sa kabila. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatanggol sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay obligasyon. Mabilis pero kontrolado, pumustura si Alia. Magaan ang katawan, matatag ang paa, handa ang kamay. Sinuyod na mata niya ang bawat isa, binasa ang intensyon, sinukat ang distansya, hinulaan ang galaw. Akala nila ay simpleng babae lang siya na maarte at madaling takutin. Hindi nila alam na sa likod ng mahinahong ngiti, si Alia ay graduate ng high-level martial arts training, sana isa buhay militar at intel na walang kompromiso. Wala siyang dalang galit, kundi determinasyon na itigil ang karahasan bago may masaktan pa. Nang sumugod ang una na nakakuyom ang kamao, hindi umatras si Alia. Humakbang siya pasulong, handang turuan sila isa-isa ng walang salita, galaw lang. Mabilis parang kidlat ang una niyang galaw. Umiwas siya sa unang suntok ng may gaan, sabay ganti ng siko sa sikmura ng kalaban. Napaatras ang lalaki, kinapos ng hininga at lumuhod sa aspalto. Walang tigil, umikot si Alia, sinalag ang bisig ng ikalawa na sumubok manakal at gumanti ng siko sa panga. Tumalsik ang lalaki sa gilid. Nagngalit ang ngipin. Ang ikatlo ay sumugod sa likod.
Pero, na-anticipate ito ni Alia. Yumuko siya, umikot, at pinabagsak ito gamit ang sweep kick sa tuhod. Sa loob ng ilang segundo, tatlo ang tumba. Nagkatinginan ang ikaapat at ikalima. Namutla sila. Ngayon alam na nila na ang babaeng naka-pink dress ay hindi ordinaryo. Sana'y kalmado at kontrolado. Efisyente ang bawat galaw, walang sayang. At ang pinaka-nakakatakot, hindi siya titigil hanggat hindi lumpo ang kasamaan sa harap niya. Sinubukan ng ikaapat na bunutin ang batuta sa bewang. Pero bago pa niya may angat, nasa tabi na niya si Alia. Mabilis na hinuli ni Alia ang pulsuhan, pinilipit sa likod, at ibinalibag gamit ang shoulder lock hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Bumagsak ang katawan sa aspalto, naghahabol ng hininga. Ang ikalimang pulis, ang pinakamatangkad at pinakamayabang, ay umatras. Puno ng takot ang mukha. Sinubukan niyang tumakbo, pero binato siya ni Alia ng maliit na bato sa paa kaya natisod siya. Bago pa makabangon, nakatayo na si Alia sa ibabaw niya, nakatapak ang isang paa sa dibdib. Matalim ang tingin parang patalim. Ang limang lalaking kanina ay mayabang at malupit ay nakahandusay na ngayon, walang laban, nakamaluktot sa lupang pinagsunugan nila ng scooter. Umiiyak sila. Nanginginig ang boses sa hiya at takot. Patawad, miss. Patawarin mo kami, daing ni Dargo habang gumagapang. Nanginginig ang kamay. Pangako, hindi na maulit. Sising-sisi na kami. Magulo ang boses nila, puno ng panik. Parang ngayon lang nila na-realize ang bigat ng ginawa nila. Pero hindi naawa si Alia. Hindi siya gumanti ng asar o suntok. Nakatayo lang siya sa gitna nila. Bumalik na sa normal ang paghinga niya, tuwid pa rin ang tayo kahit pagod. Para sa kanya, ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng sugat ng kalaban, kundi sa tatag ng paninindigan ng hindi nawawala ang dangal. Nanalo siya ngayon hindi dahil nanira siya, kundi dahil tumanggi siyang magpatalo sa kawalang katarungan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alia sa pakikinig sa mga paumanhin na dala lang ng takot. Alam niyang ang pagsisisi dahil sa takot ay hindi magbabago ng bulok na sistema. Ang tamang report ang makakagawa nun. Kalmado siyang lumapit sa kanyang bag na nasa lupa. Kinuha muna niya ang cellphone para siguraduhing hindi sira, tapos kinuha ang espesyal na radyo na nakatago sa loob ng bag. Hindi pangkaraniwang radyo iyon, may maliit na logo na tanging mga nasa intelligence circle lang ang nakakakilala. Pinindot ni Alia ang buton sa gilid, binuksan sa isang pindot, at mabilis na inilagay sa tamang frequency. Narinig ang static bago siya nagsalita ng malinaw at kalmado. Report. Lokasyon sa North Orchard Street. 5 individual na nakauniporme ng pulis ang sangkot sa illegal checkpoint, extortion, assault, at arson ng pribadong sasakyan code Ingarne. Nasa lokasyon pa sila, walang heavy weapons, pero agresibo. Requesting immediate action. Ang pangungusap ay binigkas ng walang panginginig, walang labis na emosyon, tulad ng routine report na ilang beses na niyang ginawa. Sa paligid, nagbulungan ang mga tao, nagtataka kung bakit ang babaeng naka-pink dress ay may kausap sa radyo sa ganoong formal na tono. Samantala, nagkatinginan ang 5 sugatang pulis, namumutla. Doon lang nila na-realize, hindi ordinaryong biktima si Alia. Bahagi siya ng mas malaking organisasyon. At kinalaban nila ang puwersang hindi dapat galawin. Nang marinig ang boses ni Alia sa radyo, lalong namutla ang mga pulis. Puno ng bagong takot ang mga mata nila. Ngayon alam na nila kung sino talaga ang inakala nilang madaling biktima. Ang pinakamataba at may makapal na bigote ay nagsalita ng nanginginig, ikaw. Special Forces ka ba? Hindi sumagot si Alia. Tinitigan lang niya ito sandali at kumurap ng isang beses. Sapat na iyon para manigas ang dugo ng pulis. Hindi na kailangan ng salita. Sa mundo ng mga senyales at codes, sapat na ang kurap na iyon. Nagkamali sila ng kinalaban. Wala pang 15 minuto matapos maipadala ang report, narinig na ang sirena mula sa malayo, mahina sa umpisa, tapos palakas ng palakas sa madilim na kalsada. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mga pader, ginagawang mas maliit at kaawa-awa ang anino ng 5 pulis. Sa isang iglap, 3 patrol car ang huminto at pinalibutan ang lugar. Bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga pulis na naka-full uniform ng mabilis at sanay.
Walang pasakalye, inaresto nila ang 5 pulis, pinusasan ang mga nanginginig na kamay, at kinalagkad palayo sa mga tao. Bago umalis, huminto sandali ang mga opisyal na pulis sa harap ni Alia. Walang pag-aalinlangan, sumaludo sila isa-isa, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tapang at tatag. Pagkatapos, sa makahulugang katahimikan, dinala nila ang mga suspect. Naiwan si Alia na nakatayong mag-isa sa gitna ng kalsadang tumatahimik na, naiilawan ng mga poste at ng natitirang usok ng sunog niyang scooter. Ilang linggo ang lumipas, ginanap ang paglilitis sa City Main Court na may mahigpit na seguridad at atensyon ng publiko. Dumalo si Alia hindi bilang biktimang mahina, kundi bilang susing saksi, kalmado at puno ng kumpiyansa. Ikinuwento niya ang bawat pangyayari ng malinaw, walang dagdag na drama, walang puot. Katotohanan lang ang sinabi niya sa matatag na boses. Natahimik ang hukom, piskal, at mga abogado sa pakikinig sa kanya. Walang nagduda sa kanyang katapatan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang maso ng katarungan na tumatama sa tamang lugar. Sa labas ng korte, ang mga mamamayang dating tahimik ay naglakas loob ng magsalita at magbigay ng karagdagang testimonya tungkol sa illegal checkpoints na matagal na nilang nararanasan pero hindi na ire-report. Sa huli, binasa ang hatol. Ang 5 pulis ay tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong, pinagmulta ng 1,000,000 piso bawat isa, at inutusang bayaran ang buong halaga ng scooter ni Alia. Ang hatol ay hindi lang parusa. Ito ay opisyal na pahayag na buhay pa ang katarungan, na ang tapang ng isang dalaga ay kayang yumanig sa tiwaling sistema. Tinanggap ni Alia ang desisyon ng walang sigaw ng tagumpay. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, kundi pagbabalik ng tiwala na maipapatupad pa ang batas, na maihalaga ang katapatan, at kahit ang isang babaeng nag-iisang nakatayo sa gitna ng kalsada ay pwedeng maging liwanag na papawi sa dilim. Mula noon, hindi na lang siya basta Alia para sa marami, kundi Miss Pink, simbolo ng tapang na hindi yumuyuko sa kawalang katarungan. Ang kwento niya ay paalala sa isang bagay na madalas makalimutan. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pananatiling nakatayo kahit pinipilit kang payukuin ng mundo. Ang katapatan ay hindi laging ligtas, pero pinapanatili nitong buo ang iyong pagkatao. At ang pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi karunungan, kundi pakikibahagi sa krimen.